Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2311-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hanggang sa sandaling ito lang biglang nagising ang lahat. Ang dalawang disipulo ng pangalawang sage ay parehong nakarating sa finals. Hindi naman sa hindi sila malakas, kundi sadyang napakahina ng kanilang pakiramdam ng pag-iral. Sa bawat labanan ng alchemy, nananalo sila ng walang kahit kaunting kapanapanabot na aspeto. Kasama ng mga labanan sa alchemy na isinagawa sa loob ng Emperor Vast Pagoda, walang direktang pakiramdam ng pagtingin. Kaya naman, mas kaitamtaman, ang kanilang anyo kumpara sa ibang mga batang may kapangyarihan. Hanggang sa makarating sina Griffin at Serena sa finals ay saka lang nagising ang lahat mula sa isang panaginip. Lumalabas na ang Myriad Region Alchemy Conference na ito ay dahil sa paghaharap sa pagitan ng Cloudheart Realm at Second Sage sa huli. Ang kalaban ni Serena ay isa ring malakas na Cloudheart Realm. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Lalo na ang mga ninuno ng mga banal na lupain, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Mauunawaan ang pagiging malakas ng Panginoon. Kung tutuusin, si Mateo ay isang pambihirang henyo. Ngunit bakit napakalakas din ng kanyang mga disipulo? Ang sabihing malaki ang alchemy circle ng Heavenspan World, hindi naman talaga ito kalakihan. Ang sabihing maliit ito, hindi rin naman ito maliit. Ang mga natatanging henyo ng nakababatang henerasyon, kayang-kaya ng mga ninunong ito na tawagin ang kanilang mga pangalan. Hindi rin binaygo ng pagganap ng mga henyong iyon ang mga ninunong ito, bawat isa sa kanila ay lubos na namumukod tangi. Pero nang makarating sa finals, saka lamang natuklasan ng mga ninuno na ang mga henyong maaaring tawagin ang mga pangalan ay dumanas ng matinding pagkatalo ng paisa-isa, at isa-isang natalo ni Griffin at Serena. Napakasimple ng proseso. Walang nagbigay pansin dito. Para itong pagpapakulo ng Polaka sa maligamgam na tubig. Nang matuklasan ng Polaka na mataas na ang temperatura ng tubig, hindi na ito makatalon palabas. Nakaramdam ng lamig ang mga ninuno sa kanilang mga likod. Ang kanilang mga titig nang tumingin muli kay Mateo ay parang nakatingin sa isang halimaw. Bawat isa sa kanila ay labis na naguguluhan, hindi maintindihan kung paano ito nagawa ni Mateo. Kahit na tinuruan ni Mateo ang kanyang mga disipulo sa loob ng halos 3,000 taon, imposible ring magkaroon ng ganito katakot na resulta, tama ba? Tutal, ang pagtuturo sa mga apprentice ay iba sa paglinang ng sarili. Ang kalabuan ng daw ay maaari lamang maunawaan at hindi maiparating sa pamamagitan ng mga salita. Dahil mataas ang pinanggalingan ng guro, maaari silang magbigay ng gabay sa mga disipulo mula sa isang kataas-taasang lugar. Ngunit ang ganap na pagpapasa ng daw ng isang tao sa kanilang mga disipulo ay hindi magagawa. Pagkatapos ay dumating ang problema. Paano ito nagawa ni Mateo? Natural lang na hindi nila maintindihan na hindi kailanman nagsalita si Mateo tungkol sa anumang panandalian at panandaliang alegorya na nagpapaunawa sa kanyang mga disipulo. Ang paraan niya ng pagtuturo sa mga apprentice ay iisa lang ang salita, pagsasanay. Magbasa ng mga libro ng daan-daang beses, makikita mismo ang kahulugan. Paulit-ulit na pagsasanay sa mga pangunahing kasanayan. Ang mga pangunahing kasanayang isinasantabi ng iba na parang isang pares ng luma at sirang sapatos, ay itinuring na isang banal na kasulatan sa Peel Tower. Sa Peel Tower, hanggat ang alchemist ay maaaring maging matyaga at hindi mapapagod sa paglilinang, ang kanilang lakas ay hindi magiging mahina. Samantalang sina Griffin at Serena ang talagang pinakamagaling sa kanila. Siyempre, ang Peel Tower ay hindi rin basta-basta nagpractice ng walang taros. Habang mas nagsisikap silang magsanay, mas dumarami rin ang mga problemang kanilang makakaharap habang naglilinang. Natural na isa-isa itong sasagutin ni Mateo. Sa kabuuan, ang Peel Tower ay nakapagtatag na ng isang makapangyarihan at komprehensibong sistema ng pag-aalaga ng alchemist. Ngunit ang puso ng sistemang ito ay masigasig pa ring pagsasanay. Walang sino man ang maaaring magtagumpay ng basta-basta. Para kina Griffin at Serena na makamit ang katanyagan sa isang iglap sa isang laban, ang pagsusumikap na inilagay nila sa likuran, ay napakahirap isipin para sa mga normal na tao. Kung tungkol naman sa kanilang Panginoon na si Mateo, natural lang na mas lumala ito nang hindi na kailangang sabihin pa.
Labis na nagulat si Reggie sa kanyang puso. Ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa kanyang mga kapantay at wala siyang pakialam kung sino ang kanyang kalaban. Pero sa mga kalabang nasa finals na naisip niya, wala talagang Griffin. Ang kanyang mga iniisip ay katulad ng sa mundo, katulad ng sa kanyang Grandmaster. Ang pagiging matapang ni Mateo ay hindi nangangahulugang matapang din ang kanyang mga disipulo. Pero ang totoo, masyadong makapangyarihan ang kanyang mga disipulo. Mga duplikado lamang sila ni Mateo. Mukhang gulat na gulat ka, nakangiting sabi ni Griffin. Medyo nga, pero kung sino man ang kalaban, ganoon din ako. Kayo lang talaga ng kapatid mong junior apprentice ay walang hiya, sadyang itinatago ang lakas ninyo at pinapaliit kayo ng mga kalaban ninyo, sabi ni Reggie. Itinaas ni Griffin ang dalawang daliri at nakangiting sinabi, una, si Senior Apprentice Sister 9 ay ang aking Senior Apprentice Sister, hindi Junior Apprentice Sister. Pangalawa, hindi namin sinasadyang itago ang aming mga lakas. Sinabi sa amin ng Master na ang bawat alchemist ay may kani-kanilang kalakasan, at tinutulungan niya kaming matutunan ng mabuti ang kanilang mga kalakasan. Pati kayo, pareho lang din. Tumawa ng malakas si Reggie nang marinig iyon at sinabing, kalokohan. Ang malakas ang naghahari. Ano ang karapatan ng isang mahina na maging Senior Apprentice Sister? Isa pa, ang malalakas lang ang dapat pag-aralan, ano pa ang matututunan sa mahihina. Sa lahat ng banal na lupain, ang lahat ng malalakas ang naghahari ng kataas-taasan. Hanggat sapat ang lakas ng isang tao, maaari nila itong palitan. Mas mahina ang lakas ni Serena kay Griffin, pero pwede siyang maging Senior Apprentice Sister. Hindi ba't katawa-tawa ito? Gayon din, ano ang sulit na matutunan mula sa mahihina? Tanging ang malalakas lang ang may makikinang na mga tuldok. Kaya parang banibiro lang ni Reggie ang mga salitang ito. Nagkibit balikat si Griffin at malamig na sinabi, basta masaya ka. Alam niyang hindi ito matatanggap ng iba. Sa totoo lang, siya mismo ay hindi rin niya ito matatanggap noong una. Gayunpaman, ikinwento ni Mateo ang kanyang mga karanasan sa Cloudmarsh City. Noon lang nalaman ni Griffin na totoo nga pala ang nangyari. Ang mga kahinaan ng mga natalo ay labis na pinalaki, na nagresulta sa pagtakpan ng mga kalakasan. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng mapagbigay na puso makikita ng isang tao ang mga kalakasan ng iba, at magagamit ito para sa sarili niyang gamit. Si Mateo mismo ay lumakad ng ganito. Tinuruan din niya ang kanyang mga disipulo kung paano maglakad ng ganito. Nandilim ang mukha ni Reggie, at sinabi niya sa seryosong boses, hindi mahalaga. Sa labanang ito, gusto kong matalo ka ng husto. Mabilis na nagsimula ang finals. Talagang napakalakas ng lakas ni Reggie. Isa lamang siyang mahinang bersyon ng Heavenly Emperor Distant Book. Pagkalapit niya, binigyan niya ng matinding pressure si Griffin. Pero sa wakas ay naipakita rin ni Griffin ang kanyang buong lakas sa laban na ito. Sa buong kalsadang ito, lumago rin ng husto si Griffin sa Myriad Region Alchemy Conference. Sa harap ng makapangyarihang Reggie, hindi siya umatras. Naglaban ng 2 tao sa loob ng 3 araw at gabi. Sa wakas ay napigilan pa rin ang kalidad ng gamot ni Griffin ang kay Reggie. Habang sa kabilang panig, natalo rin ni Serena ang isa pang tauhan ng Cloudheart Realm na may bahagyang kalamangan. Nagulat ang lahat. Kahit bago ito, ang iba't ibang banal na lupain ay nagtuon ng kanilang pansin sa mga sulat kamay na tala ng Medicine Ancestor, malinaw sa kanilang mga puso ang iba't ibang dakilang ninuno na napakahirap nito. Ang lakas ng Cloudheart Realm ay hindi lamang dahil sa isang Medicine Ancestor. Ang lakas na naipon sa loob ng hindi mabilang na taon ay labis na nakakapangilabot sa kahit anong henerasyon. Kahit na matagal nang hindi kumikilos ang Cloudheart Realm, walang nagduda sa kanilang kapangyarihan. Pero natalo sila. Dinaig ng 3 taong guro at disipulo ni Mateo ang Cloudheart Realm. Tiyak na binibigyang pansin ito ng Heavenly Emperor Distant Book. Minsan na niyang ipinagmalaki sa harap ni Mateo na ang kanyang apo ang numero 1 tao ng nakababatang henerasyon. Ngayon, ang mukhang ito ay sinampal ng malakas. Natalo ang numero 1 tao. Natalo ang Grandmaster, natalo rin ang Grand Pupil. Walang nakaisip ng konklusyong ito. Kung ang pagkatalo ni Mateo sa Heavenly Emperor Distant Book ay isa pa ring tagumpay niya, anong klaseng konsepto ang gagawin nilang tatlo para sabay-sabay na matalo ang kanilang mga kalaban? Ito ay isang pangkalahatang paglampas sa iba.
Kung ang tatlong guro at mga disipulo ay sabay na lumipad pagkalipas ng ilang taon, ano pa ang kinalaman nito sa Cloudheart Realm? Binaligtad ng 3 taong ito ng mga guro at disipulo ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo ng alchemy. Masyadong nakakatakot. Parang nawala ng malay si Reggie, hindi niya matanggap ang kinalabasan. Bago ito, paulit-ulit niyang iniisip ang paghihiganti sa kanyang Grandmaster at walang awang pagpapahiya kay Griffin. Pero sino ang mag-aakala na talo pala talaga siya? Ang kanyang lakas ay nalampasan ang kanyang mga kapantay at hindi pa siya nakahanap ng katapat sa mga kapantay. Pero ngayon, natalo siya ng isang kapantay. Nadurog ang lahat ng kanyang pagmamataas ng sandaling mabuksan ang mga hurno. 2312. Apo sa tuhod ko yan. Nakita nyo ba yan? Griffin ang pangalan niya. Apo sa tuhod ko yan. Nanalo ang apo sa tuhod ko ng kampyonato sa Myriad Region Alchemy Conference ngayon. Hahaha. Sa gitna ng karamihan, tuwang-tuwa na sumayaw si Empyrean Pilljade at nagsimulang sumigaw. Kahit na mayabang si Empyrean Pilljade, hindi niya kailanman inakala na ang anak ng kanyang pamilya ay talagang tatayo sa entablado ng buong Heavenspan World, at siya ang magiging numero 1 tao sa Alchemy Path. Hindi naman sa ayaw niya, pero sa taas ng level niya, hindi niya naisip ang isipin ang hakbang na ito. Nilimitahan ng kahirapan ang kanyang imahinasyon. Para sa kanya, ang pinakamalaking inaasahan niya kay Griffin ay ang paghalili sa kanyang posisyon at ang pangangibabaw sa southern border. Ngunit ang kasalukuyang mga nagawa ni Griffin ay higit na lumampas sa kanyang tinukoy, umabot sa isang antas na hindi niya maisip. Nang talunin si Reggie, ang kasalukuyang Griffin ay katumbas na ng numero 1 tao ng kabataan. Paano pa naaalala ng kasalukuyang Empyrean Pilljade ang pagtataksil ni Griffin? Paano pa niya naaalala ang kanyang sama ng loob at puot kay Mateo? Isang salita na lang ang natitira sa isip niya, pagmamalaki. Sa tabi niya, sina Heavenly Emperor Argus, Heavenly Emperor Myriad Treasure, pati na rin si Empyrean Flutterfeather, ay pawang may gulat na mga mukha. Maliwanag, nahirapan din silang isipin ang resultang ito. Ang ibang mga tao ay tumingin kay Empyrean Pilljade ng may kakaibang mga mukha, na parang nakatingin sila sa isang tanga. Nakita ko na bago pa man ang mga nag-aangkin ng pagkakamag-anak, ngayon lang nakakita ng isang taong nag-aangkin ng pagkakamag-anak ng ganito. Nanalo siya at apo mo siya, saan ka ba nanggaling? Ngayon ka lang tumakbo palabas para angkinan ang pagiging kamag-anak mo, masasabi ko pang ang apo kita ngayon. Lumayas ka, di ba? Dahil lang sa kawawa at pangit mong itsura, kaya mo bang turuan ang isang napakahusay na apo sa tuhod? Walang sino man ang naniwala kay Empyrean Pilljade. Ang mga makapangyarihang gusali sa Feather Mountain ay pawang may mga nakapirming upuan, kung si Griffin talaga ay apo sa tuhod ni Empyrean Pilljade, dapat ay nakaupo siya sa isang napakagalang na lugar, at hindi katulad nila, na nakatayo sa maliit na sulok na ito. Ang ganitong uri ng kasinungalingan ay makapagpapamuko lamang sa kanya na katawa-tawa at ignorante. Namutla ang mukha ni Empyrean Pilljade, agad na may bakas ng hiya sa mukha. Oo, kung pipiliin niyang suportahan si Griffin noon, magiging ibang-iba ang sitwasyon ngayon. Nang makita ng lahat ang kanyang anyo, mas lalo silang natiyak na nagyayabang lamang siya. Sa gitna ng malaking pagkabigla, sa wakas ay natapos na ang Myriad Region Alchemy Conference. Ang maliit na paksayo ng Southern Domain na tinatawag na Heavenly Eagle Bodhidharma ay naging tanyag sa buong mundo. Personal na nagbigay ang Heavenly Emperor Lasting Joy ng 2 kopya ng sulat kamay na tala ng Medicine Ancestor kina Griffin at Serena, pagkatapos ay nagsagawa ng isang serye ng papuri ng may ngiti. Si Griffin ay kasalukuyang mas nagiging kamukha ni Mateo at natural na nanatiling walang pakialam kahit na binigyan siya ng pabor o napahiya. Samantalang si Mateo lang ang Panginoong ito sa paningin ni Serena. Ano man ang papuri ng Heavenly Emperor Lasting Joy, wala siyang pakialam. Kung kailan inakala ng lahat na ang Myriad Region Alchemy Conference sa pagkakataong ito ay magtatapos sa matinding pagkatalo ng Cloudpeel Summit, dumating si Heavenly Emperor Lasting Joy bago pa man dumating si Mateo. Pangalawang sage, inaanyayahan ka ng guro na umakyat sa bundok ng Cloudheart upang magtalakayan tungkol sa mga bagay-bagay. Nang inig ang lahat, personal na aalis ang Medicine Ancestor. Ang tunay na highlight ay narito. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, parang nanigas ang hangin.
Ang Medicine Ancestor ay hindi lamang pangalan ng isang makapangyarihang tao, siya ay naging insignia na ng alchemy daw. Siya ang kisame ng alchemy daw. Siya ang ninuno ng alchemy daw. Hindi siya isang ninuno ng Dao, ngunit sa puso ng lahat ng alchemist, isa siyang ninuno ng Dao. Isang walang talong pag-iral. Kahit ang isang makapangyarihang tulad ng Sacred Ancestor High Priest ay hindi rin kayang hamanin ang kanyang prestihiyo. Pero ngayon, ang iisang lahi, master at disciple ni Mateo na 3 taong nanag sa Cloudheart Realm, ay nagbigay ng isang mabangis na sampal sa Cloudheart Realm. Sa wakas ay hindi na makaupo pa ang Medicine Ancestor. Siya ay isang transcendent na pag-iral at bihirang magpakita ng mukha sa mundo. Sa loob ng hindi mabilang na taon, tanging isang beses lamang siyang kumilos nang umakyat sa bundok ang Sacred Ancestor High Priest noon upang hanapin si Dao. Ngayon, para kay Mateo, sa wakas ay nakagawa na naman siya ng hakbang. Ang isa ay isang sumisikat na bituin, kahanga-hanga ang talento, ang pinakamahusay sa kasalukuyang panahon. Isa na rito ang tagapagtatag ng alchemy Dao, na naghari ng hindi mabilang na taon, walang talo sa ilalim ng kalangitan. Ang away ng 2 taong ito ay tiyak na magdudulot ng isang nakakagulat na alon. Kung gayon, tatanggapin ba ni Mateo ang imbitasyon ng Medicine Ancestor o hindi? Lahat ay naghihintay na makita ito. Nang makitang ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo na kaya pang kumilos. Huho, kinailangan pang ipilit na sampelan itong si Crosswell bago pa siya handang kumilos. Bakit kailangan pa? Nagulat ang lahat. Minaliit ba ng lalaking ito ang Medicine Ancestor? Ipinagmamalaki ng lahat ng naruroon ang pagkakakilala sa Medicine Ancestor. Dahil nakamit nila ang kanyang patnubay, nais pa nga nilang magpatira pa sa pagsamba. Pero si Mateo ay wala talagang kahit kaunting pagkamangha. Ang isang taong nagal-inang sa landas ng alchemy ay talagang walang respeto sa malatotem na Medicine Ancestor. Ngumiti si Heavenly Emperor Lasting Joy at sinabing, anuman ang hindi kasiyahang nararamdaman ng pangalawang sage, maaari mo nang sabihin kay Master. Si Lasting Joy ay sumusunod lamang sa utos. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, kapatid na Lasting Joy, talagang inaabangan ng Crosswell na ito na makalaban niya si kapatid na Lasting Joy balang araw. Ngumiti si Lasting Joy at sinabing, isang malaking karangalan para kay Lasting Joy na maging mataas ang tingin sa kanya ng pangalawang sage. Gayunpaman, ang emperador na ito ay nagkamit lamang ng kaliwanagan tungkol sa Dao sa pamamagitan ng pagkakataon noon. Sa loob ng maraming taon, ang aking pag-unlad ay napakabagal at matagal nang nalampasan ng kapatid na junior apprentice. Natalo ng pangalawang sage ang kapatid na junior apprentice, natural na hindi kayang tapatan ng emperador na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, pangunahan mo ang daan. Hindi niya basta-basta iisipin na mas mababa talaga ang Lasting Joy kaysa sa distant book. Narinig niya dati na ang Heavenly Emperor Lasting Joy at ang Medicine Ancestor ay umiral sa iisang panahon, at nabuhay na nang walang ideya kung gaano katagal. Para maging pinakamatandang disipulo ng Medicine Ancestor at maunawaan pa ang pinagmulan ng Daupil, paano siya magiging isang ordinaryong tao? Ang pagkakita kay Heavenly Emperor Lasting Joy ay nagbigay kay Mateo ng di maarak na pakiramdam. Sa sobrang lakas niya, nahirapan si Mateo na magpadalos-dalos sa conclusion. Pero pakiramdam niya, kahit hindi kasing husay ng Sacred Ancestor High Priest ang Heavenly Emperor Lasting Joy na ito, naniniwala si Mateo na hindi rin siya nalalayo. Kung tutuusin, mas malakas siya kaysa kay Heavenly Emperor Distant Book. Pero ang lalaking ito ay nagmukhang napakasimple at tapat, na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kawalan ng kalaban-laban, dahil sa kanyang pakiramdam ng pag-iral ay napakababa. Nagpapakatanga ang lalaking ito, kaya hindi na rin makapag-abalang makipagtawaran pa si Mateo sa kanya. Tutal, ang Medicine Ancestor ang pinakadakila sa alchemy path. Ang makita ang pinakamataas na tuktok ng landas ng alchemy ang pinakamahalagang layunin ng paglalakbay ni Mateo. Lumingon si Heavenly Emperor Lasting Joy at sinabi sa lahat, dito na magtatapos ang Myriad Region Alchemy Conference. Sa laro ni na Master at Second Sage, lahat ay maaaring pumunta sa Cloudheart Mountain para mag-obserba. Kung hindi kayo interesado, maaari na kayong umalis. Pagkatapos magsalita, isinama niya ang grupo ng mga ninuno at umalis. Sinabi nga ni Heavenly Emperor Lasting Joy, ngunit ang ganitong kahangahangang okasyon ay mahirap matagpuan sa loob ng 10 milyong taon. Kaya paano nila ito mapalampas?
Kaya naman, nagtakbuhan ang lahat patungo sa bundok ng Cloudheart. Sumabog ito ng husto sa gitna ng karamihan. Kayo, sa pagitan ng Medicine Ancestor at Second Sage, sino sa tingin ninyo ang mananalo at sino ang matatalo? Tingnan mo ang sinasabi mo. Napaka-ignorant mo. Totoo ngang kahanga-hanga si Second Sage, pero napakahirap na para sa kanya na talunin si Heavenly Emperor Distant Book. Gusto mo pa ring talunin ang Medicine Ancestor. Hey! Napakaraming taon na ang lumipas. Wala nang nakakaalam ng kilabot ng Medicine Ancestor. Isa siyang tuktok na hindi kayang akyatin. Sa landas ng alchemy daw, siya ang Heavenspan Mountain. Hey, sana'y lumaki pa rin si Second Sage pagkatapos maranasan ang labanang ito. Ito ay isang palabas na walang anumang suspense. Ang tanging dapat abangan ay kung gaano kalala ang pagkatalo ni Mateo. Noon, matapos matalo ang Sacred Ancestor High Priest kay Medicine Ancestor, matagal siyang nasa depresyon. Hanggang sa kalaunan, itinatag niya ang templo ng mga pari at hinubog ang mga bihirang talento ng Okamiya ng lahi ng mga demonyo. Ngayon, katulad ng Sacred Ancestor High Priest, mararanasan kaya ni Mateo ang ganitong walang kapantay na pagbagsak at makakabangon muli. 2313 Sa ibabaw ng Summit Cloud Platform, dalawang matandang lalaki ang kasalukuyang umiinom ng tsaa ng marahan. Nanatili ang bango. Isa sa kanila, isang payat na matandang lalaki, ay nakapikit ng buong oras, mukhang natutulog. Sabi ng payat na matandang lalaki sa paos na boses, magtanong ka lang, nasagot mo na ba? Malamig na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na roba sa tabi, matandang babae, pagkatapos ng maraming taon, ayaw mo pa rin akong pakawalin. Sabi ng payat na matandang lalaki, ang landas ng daw ay puno ng mga balakid sa simula pa lang. Kung hindi mo man lang malampasan ang balakid na ito, paano mo hahanapin si Daw? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit ay may mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang dalawang salitang ito ay nagpaantala sa kanya ng labis, na siyang dahilan kung bakit nasayang niya ang kanyang pinakamagagandang taon. Nang mapagtanto niya ang katotohanan, huli na ang lahat. Kung mawawala ang pinakamagandang oras para sa paglilinang, ang bilis ng paglilinang ng mga tao ay magiging mas mabagal ng mas mabagal. Tulad ni Mateo, ang kanyang pagsalakay ay talagang hindi mapipigilan sa kasalukuyan. Ngunit kapag ito ay naantala, iyon ay aabot ng libo-libo, 10,000 o milyon-milyong taon pa nga. Natural lang, hindi lang ito maaaring sisihin sa Medicine Ancestor. Ang pusong daw ng Sacred Ancestor High Priest ay mayroon ding mga kapintasan. Nahuli lang ito ni Medicine Ancestor. Hindi ko ito malutas, pero si Mateo ang nakalutas nito. Kung hindi, bakit ikaw? Ang matandang ito, ang may ideya na mag-organisa ng Myriad Region Alchemy Conference sa pagkakataong ito. Napakagandang sumisikat na bituin, paanong hindi maaalarma ang ninunong ito? Ang pangalawang sage na ito kumpara sa iyo, sino nga ba ang mas malakas ng kaunti? Tiningnan ng sagradong Ancestor High Priest ang payat na matandang lalaki ng may kahulugan at sinabing, kung susukitin mo siya mismo, hindi mo ba malalaman? Habang nag-uusap, ilang dosenang figure ang lumapag sa cloud platform. Ang dalawa sa unahan ay sina Mateo at Heavenly Emperor Lasting Joy. Nang makita niya ang payat na matandang lalaking iyon, hindi inalis ni Mateo ang tingin. Nakapikit ang matandang lalaking ito sa lahat ng oras, ang kanyang aura ay napakahina, parang anumang oras ay malapit na siyang pumanaw. Pero hindi niya alam kung bakit. Binigyan ng taong iyon si Mateo ng isang hindi maintindihang pakiramdam. Hindi mailalarawan ang ganitong uri ng pakiramdam. Sa kabuuan, siya ay makapangyarihan, hindi mailalarawan ang kapangyarihan. May kakaibang pakiramdam si Mateo na ang matandang lalaking ito sa harap niya ay hindi isang tao, kundi isang medicinal pill na naghatid sa Great Tao. Kahit ang Sacred Ancestor High Priest ay hindi rin nagbigay kay Mateo ng ganitong nakakatakot na pakiramdam. Para bang ang matandang lalaking ito ay ipinanganak para sa mga gamot? Para bang siya ay si Alchemy daw? Ang payat na matandang lalaki ay gumamit ng tuyot na boses at sinabing, Kaibigang Crosswell, maupo ka po. Hindi tumanggi si Mateo at umupo sa tabi ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Sunod-sunod na umupo rin ang iba pang mga ninuno. Kaibigang Crosswell, nagkita na tayo dati. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, oo, sa Ask Not.
Ang ninunong medisina ng panahong iyon ay lubhang makapangyarihan, ang kanyang figure ay puno ng kapangyarihan at kadakilaan na parang isang Diyos ng kalangitan na bumababa sa mundo ng mga mortal. Pero hindi inaasahan ni Mateo na ang tunay na sarili ng medicine ancestor ay isang payat at mukhang payat na matandang lalaki. Bigla, hindi ko rin nakitang gumalaw ang medicine ancestor, pero bigla na lang nawala ang buong pagkatao niya. Isang napakalaking chessboard ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kawalan. Malinaw itong nakita ng buong Cloudheart Realm. Lumitaw ang isang nakausling larawan ng isang payat na matandang lalaki sa isang dulo ng chessboard. Bahagyang ngumiti si Mateo at akmang lalabas na, ngunit narinig niya ang biglang sinabi ng Sacred Ancestor High Priest, mag-ingat ka. Lumingon si Mateo at nakangiting sinabi, mukhang natatakot ang Senior Sacred Ancestor. Tumango si Wing at sinabing, oo, akala ng matandang ito ay hindi ko na siya matatakot. Pero sa muling pagkikita, kinakabahan pa rin ang matandang ito. Siyempre, ang mas mahalaga ay lumakas siya. Malinaw na hindi talaga masayang nag-uusap ang Medicine Ancestor at ang Sacred Ancestor High Priest. Bawat isa sa kanilang mga kilos at bawat salita, lahat sila ay nagkukurusan ng espada. Ngunit ang sagradong mataas na saserdote ng ninuno ay walang anumang kalamangan. Akala niya'y napakaraming taon na ang lumipas, at hindi na nabuwag ang buhol ng kanyang puso. Pero nang makita niya muli si Medicine Ancestor, saka lang niya natuklasan na ang sarili niyang pusong daw ay hindi pa rin kayang harapin siya ng walang tigil kapag nasa harap niya ito. Hindi nag-aalala si Wing na matalo si Mateo, kundi nag-aalala siyang baka ang puso ni Mateo ay kapareho niya, na may kasamang pagkalabog. Mas mataas ang talento ni Mateo kaysa sa kanya, naniniwala siyang mas magiging malupit pa ang Medicine Ancestor. Pero ngumiti si Mateo ng napakaganda at sinabing, hindi ako natatakot na malakas siya, natatakot lang ako na hindi siya malakas. Pagkatapos magsalita, nawala agad ang kanyang anyo. Sa ibabaw ng kawalan, ang napakalaking pagpapakita ni Mateo ay bumungad sa lahat. Pinigilan ng lahat ang kanilang paghinga. Malinaw na hindi nila inaasahan na ang dalawang taong ito ay hindi pala nag-uusap ng walang kabuluhan, at nag-away ng ganito kadiretso. Nakangiting sinabi ni Heavenly Emperor Lasting Joy sa Sacred Ancestor High Priest, Panginoong Sacred Ancestor, nagbabago ang posisyon ng mga bituin, pero ang kalaban ng Master ay naging Second Sage, ano ang masasabi mo? Ngumiti si Wing at sinabing, Sentimo, mas malakas siya kaysa sa akin. Sentimo. Ngumiti si Lasting Joy at sinabing, Sentimo, hindi siya mas malakas kaysa sa iyo. Sentimo. Sabi ni Wing, Sentimo, naiintindihan iyo ng iyong Panginoon. Mas malakas siya kaysa sa akin. Sentimo. Ngumiti si Lasting Joy at sinabing, ganito pala. Parang kulang lang sa kumpiyansa ang Panginoong Sagradong Ninuno. Sabi ni Wing, Sentimo, palagi siyang hindi inaasahan. Sentimo. Habang nag-aagawan ng salita ang dawang tao, kumilos na si Mateo. Nakita ko lang siyang nakaturo sa kawalan, direktang lumapag ang kanyang pyesa. Pa! Isang malinaw na tunog ang tila isang piraso ang bumagsak sa gitna ng langit at lupa, ang tunog ng dakilang daw ay bumalot sa mundo. Isang napakalaking diagram ng Tai Chi ang direktang sumasakop sa isang malaking lugar. Pa! Nalaglag ang isang piraso ng Medicine Ancestor at direktang gumuho ang Tai Chi diagram ni Mateo. Isang nagwawala at mapang-asar na aura ang kumalat mula sa chessboard na bumalot sa buong Cloudheart Realm. Malakas. Isang kapangyarihang nakapagpahirap sa paghinga ng mga tao. Kaya bang sakupin ng daw ni Mateo ang isang bahagi ng chessboard? Habang ang daw ni Medicine Ancestor ay kayang kumalat palabas ng chessboard. Malinaw ang antas sa isang sulyap. Kumunat ng husto ang kilay ng kaharap na si Mateo, nakaramdam ng hindi pa naganap na presyon. Ito ang pinakamahirap na labanan sa alchemy sa buhay niya, wala ni isa. Isang galaw lang, at hindi na niya ito natiis. Ang mundong maingat niyang binuo, tinukoy ng Medicine Ancestor ang balangkas ng buong mundo sa isang sulyap lamang, at pagkatapos ay tuluyan na niyang sinakop ang mundong ito. Ang Medicine Ancestor na nasa tapat niya at ang Medicine Ancestor sa loob ng Astronaut ay ganap na kalakasan ng dalawang magkaibang mundo. Ito ang tunay na lakas ng numero unong tao sa landas ng alchemy. Isang araw, dalawang araw. Isang buwan. Mahigit isang buwang pinag-isipan ang pangalawang pyesa ni Mateo.
Sa labas ng Cloudheart Mountain, kumunat ng mariin ang mga kilay ni Griffin, at sinabi niya sa isang seryosong boses, ang Medicine Ancestor ay karapat-dapat na maging numero unong tao sa landas ng alchemy. Hindi ko pa nakitang ganito ang ekspresyon ni Master sa isang labanan sa alchemy noon. Malungkot na sabi ni Serena, ang matandang ito, sa isang tingin pa lang ay alam ko na nawala siyang mabuting intensyon. Bumantong hininga si Griffin at sinabing, ito ang mundo ng Dao. Masyado itong malalim. Para magawang talunin si Master ng ganito, wala akong ideya kung saang realm na narating ng Medicine Ancestor. Sabi ni Serena ng may pangit na ekspresyon, hindi naman matatalo si Master, di ba? Umiling si Griffin at sinabing, sa pagkakataong ito, natatakot akong matatalo talaga siya. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ang pagkatalo. Nagulat si Serena at sinabing, ano pa ba ang mas nakakatakot kaysa sa pagkatalo? Sabi ni Griffin ng may seryosong ekspresyon, natural lang na puso ng Dao. Iba-iba ang Dao ng bawat tao, kung sino ang tama sa Dao, kung sino ang mali sa Dao, ay mas magiging kakaiba sa ganitong antas ng labanan ng mga makapangyarihang tao. Kung matatalo, malamang na mawawala ang puso ng Dao. Nakuha ni Master ang Heavenly Emperor Distant Book, pagkatapos ay sinira ang puso ng Dao niya kalaunan. Malamang na mahirap nang umunlad pa ang lakas niya sa loob ng 10,000 taon pagkatapos ng araw na ito. Isa pa, nariyan ang Sacred Ancestor High Priest, dahil natalo siya kay Medicine Ancestor noon, at nawala ang puso ng Dao niya, kaya naman mananatili siyang nakatayo. Napabuka ng malaki si Serena, bakas ang pagkamangha sa mukha. Sa simula, naramdaman niya na isa lamang itong labanan sa alchemy at walang anumang mapanganib. Pero ngayon, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kanyang amo. 2,314. Pa! Matapos ang mahigit isang buwang pag-iisip, sa wakas ay nakahanap na ulit si Mateo ng panibagong ideya. Muling lumitaw ang diagram ng Tai Chi. Lumitaw ang kapangyarihan ng dakilang Dao. Pa! Isa na namang piraso ang nalagpasan ng Medicine Ancestor kasunod niya, na muling nabasag ang Tai Chi diagram ni Mateo. Mapang Apeng. Sobrang mapang api. Ang pundasyon ng mundo ay itinayo ni Mateo, dapat sana ay pinamunuan ito ni Mateo noong una pa lang. Pero masyadong malakas ang Medicine Ancestor. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagparamdam sa lahat ng pagka-asphyxiated. Tanging si Heavenly Emperor Lasting Joy lamang ang may nakangiting anyo, na parang nakatingin sa isang napaka-normal na bagay. Hindi pa kumikilos ang Medicine Ancestor sa loob ng maraming taon. Isa na siyang totem. Alam ng lahat na malakas siya, ngunit hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Pero ngayon, nang kumilos siya, nagulat ang napakaraming rehiyon. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay, na siyang pinakamakapangyarihan sa kasalukuyang panahon. Ang mga patakaran ay itinakda ko. Pinamunuan ko ang alchemy Dao. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano pa kalakas ang iyong kakayahan, sa harap ng ganitong uri ng makapangyarihang lakas, lahat ng ito ay walang saysay. Ang taas na kinatatayuan niya ay malayo sa kayang hawakan ni Mateo, ang sumisikat na bituin na ito. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang tao. Ang mundong maingat na binuo ni Mateo ay lubhang kasuklam-suklam sa harap ng Medicine Ancestor. Isang tingin lang at nakita na niya ang tunay na sitwasyon. Ako ang nagdomina sa mundo mo. Ang numero unong tao sa mundo ay ganito kadominant. Nasa panganib ang pangalawang sage. Pagkatapos ng labanang ito, malamang nalulubog siya ng lubusan. Si second sage ay talagang may talento, simula pa noong unang panahon. Akala ko kahit matalo siya, matatalo rin siya ng may dignidad. Hindi ko inaasahan na matatalo pala siya ng ganito kalungkot. Napakalungkot, wala nang lakas para lumaban. Kahit pa kumpara sa Panginoong Sagradong Ninuno, mas malala pa rin siya. Akala ko pa nga makakakita ako ng isang kahangahangang labanan. Hindi ko inaasahan na ito pala ay isang panig lang. Hindi na ito kawili-wili. Bukod sa pagkabigla, hindi rin maiwasan ang grupo ng mga makapangyarihang tao na makaramdam ng pagkabagot. Walang dadang dito matatapos ang landas ng mitolohiya ni Mateo. Ang Medicine Ancestor ay siya pa ring Medicine Ancestor, ang Heavenspan Mountain ng mundo ng alchemy. Siyempre,
Kahit nakakabagot, wala ni isang tao ang natira. Kumikilos na ang Medicine Ancestor, isa itong malaking pangyayari na minsan lang mangyari kada 10 milyong taon, paano ito mapalampas? Ang ganitong uri ng dakilang daw, kahit na isang bakas lamang ang nauunawaan, ay magiging kapaki-pakinabang din ito para sa buhay. Ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno ay may seryosong tingin. Ang pagkabigla sa kanyang puso ay parang kulog na dumadagandong sa siyam na kalangitan. Lumakas muli ang Medicine Ancestor. Isa pa, hindi lang ito medyo mas malakas. Kung makakalaban niya ang kasalukuyang Medicine Ancestor, kahit na mas magaling pa siya kay Mateo, hindi rin siya magiging mas magaling. Sa loob ng 10-10 milyong taon, patuloy pa rin siyang nagmamarcha, habang ang Medicine Ancestor ay mas matatag ng humakbang patungo sa Daupil. Guro, halos hindi na makatiis ang pangalawang sage. Isa lamang itong pagkatalo. Gulat na sabi ni Moji. Ito pa rin ang unang beses na nakita niyang mukhang pagod na pagod si Mateo. Bawat hakbang ay ginawa ng may labis na kahirapan. Ngumiti si Wing ng mapait at sinabing, sinaktan ko ang batang ito. Gulat na tanong ni Moji, bakit sinabi ito ng guro? Komplikado ang ekspresyon ni Wing habang sinasabi niya, akala ni Master ay makitid ang isip ang matandang ito, sadyang pinipigilan ang kanyang mga kalaban. Pero nang makita ko siyang muli ngayon, natuklasan kong hindi ko siya naintindihan. Nagulat ang grupo ng mga disipulo nang marinig ito, at nagpakita ng mga tinging hindi makapaniwala. Magkaaway sina Master at Medicine Ancestor, halos alam na ito ng lahat sa Priest Temple. Ngunit ano na ngayon ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Bakit sinasabi ito ni Master? Tanong muli ni Moji. Sabi ni Wing, makitid nga ang isip ng matandang ito, pero sa landas ng alchemy, isa talaga siyang walang kapantay na henyo na walang makakapantay. Sa huling laban namin sa kanya, sinira niya nga ang puso kong daw. Pero nitong ilang 10 milyong taon, isinama niya ang asensya ng daw ko sa kanyang dakilang daw. Matagal nang hindi nakatulad ng dati ang lakas niya. Napuno ng takot ang grupo ng mga disipulo, at saka lamang nila naunawaan ang ibig sabihin ng sagradong ninuno na mataas na pari. Ang numero 1 tao sa landas ng alchemy na ito ay naging mas malakas kaysa noon. Nangangahulugan din ito na ang Medicine Ancestor ay gumawa ng isa pang malaking hakbang tungo sa tunay na Daupil. Naligaw na ng kasalukuyang Medicine Ancestor ang Sacred Ancestor High Priest sa likuran. Sino pa ba ang katapat ni Medicine Ancestor sa mundong ito? Noon lang naunawaan. Path. Nang lahat ng naruroon na hindi naman masyadong mahina si Mateo, kundi masyadong malakas ang Medicine Ancestor. Nang maabot na nito ang antas ng kaharian ng Medicine Ancestor, halos imposible nang magkaroon ng anumang pag-unlad. Pero sino nga ba ang mag-aakala na maaari pa rin siyang matuto mula sa mga kalakasan ng ibang tao at magamit ang mga ito para sa kanyang sarili? Lubos na nayanig ng kasalukuyang Medicine Ancestor ang Sacred Ancestor High Priest, wala nang makakapagbanta sa kanya. Hindi kaya ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Si Mateo. Lalo na. Nakangiting sabi ni Heavenly Emperor Lasting Joy, ang pagiging numero 1 tao ni Master sa landas ng alchemy ay hindi lamang pagiging numero 1 sa lakas. Ang kanyang talento ay numero 1 rin sa alchemy. Iniisip ng lahat ng tao na matagal nang hindi umuunlad si Master. Ngunit sa totoo lang, umuunlad siya araw-araw. Mataas ang talento ni Second Sage, marahil mas mataas pa kaysa kay Master, nakakalungkot lang na. Masyadong mahina kanyang mga naipon. Komplikado ang ekspresyon ng sagradong ninuno na mataas na pari habang sinasabi niya, sinaktan ko ang batang ito. Pagkatapos ng labanang ito, ang puso ng kanyang daw. Napakatigas ng kagustuhan ni Mateo, na higit pa sa kagustuhan ng mga powerhouse na nasa antas ng ninuno. May kutob si Wing tungkol dito. Masyado lang talagang malakas si Medicine Ancestor. Ang kanyang lakas ay higit pa sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Si Mateo ay wala pa ring gaanong karanasan kung tutuusin. Isang hakbang pasulong, nahihirapan si Mateo na humakbang pasulong. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, humuhupa ng humuhupa ang oras na ginugol. Mula 1 buwan hanggang 2 buwan, pagkatapos ay hanggang 3 buwan.
Sa isang iglap, ilang taon ang lumipas, 12 hakbang pa lamang ang nalakad ni Mateo. Gayunpaman, walang bakas ng pagkabalisa ang mukha ni Mateo. Lubos siyang nalubog sa istruktura ng mundo. Ang daw ng medicine ancestor ay walang kapantay na malupit na parang dinudurog ang kanyang daw na parang isang higanting bundok. Ito ang ganap na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang magkaibang antas ng kapangyarihan. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Mateo ang sukdulang lakas ng Daupil. Dahil din dito, sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kawalan ng kapangyarihan sa larangan ng alchemy. Mahigit 50 taon ang lumipas sa isang kisap mata, hindi pa rin nakakapagtala si Mateo ng kahit isang piraso sa loob ng 10 taon. Sa wakas ay naihulog na ni Mateo, na tila isang natuyot na puno, ang kanyang piraso. Isang piraso ang natama ni Medicine Ancestor, walang awang dinurog ang Tai Chi diagram ni Mateo nang walang kahit kaunting awa. Mabilis na samuka si Mateo ng dugo, at tumalsik ito sa chessboard. Isang pagsabog ng mga bulalas ang umalangaw-ngaw, na unawaan ng lahat na natalo si Mateo. Ang kasalukuyang si Mateo ay payat na parang patpat, ang dalawang mata ay nakalubog ng malalim, na parang natuyo ang buong katawan niya, parang isang taong may malubhang sakit. Pilit pa rin siyang kumapit. Sa totoo lang, matagal na sana siyang sumuko. Masyadong mahina si Mateo. Wala siyang kwalifikasyon para harapin si Medicine Ancestor. Wala siyang kahit anong kamalayan sa sarili. Napakaayos ng kanyang paglalakbay at hindi pa siya nakakaranas ng anumang balakid. Dahil sa napakalaking balakid na naranasan niya ngayon, natural lamang na ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Sa kanilang pananaw, matagal na sana'y umamin na si Mateo sa kanyang pagkatalo. Ang pilit na pagtitig hanggang ngayon ay para bang pinapanatili ang kanyang anyo upang matakpan ang kanyang kalagayan. Hinawakan ni Serena ang damit ni Griffin, halos punatin na niya ang mga ito. Nakita ko lang siyang kinagat ang labi niya ng mahina at sinabing, Sentimo, Ginoo. Magiging maayos din ang lahat, di ba? Sentimo. Punong-puno ng bakas ng dugo ang mga mata ni Griffin habang umiiling at sinabing, hindi ko alam. Guro, baka. Nasa panganib na talaga siya ngayon. Bakit? Bakit hindi pa siya sumusuko? Gamit ang talento at lakas ni Master, tiyak na malalampasan niya ang Medicine Ancestor sa hinaharap. Bakit pa niya kailangang pilitin ang sarili na kumapit ngayon? Umiiyak na sabi ni Serena. Hay nako, baka. May sarili namang iniisip si Master. Lalong lumubog ang dalawang mata ni Mateo, ang kanyang katawan ay lalong pamayat, at ang kanyang kalagayan ay sukdulan ng naghihirap. Pero hindi pa rin niya maalis sa isip niya ang sumuko. 2,315. Nahulog ang piraso ni Mateo at agad siyang samuka ng dugo. Lumapag muli, samuka muli. Lumapag siyang muli, at samuka siyang muli. Ang kanyang malalaman na katawan ay napakalakas, ngunit ngayon, halos nasa punto na ito ng pagtatapos ng kanyang buhay. Mukha siyang labis na miserable. Ang labanang ito ng alchemy ay maituturing na isang pinakamahalagang labanan. Para kay Mateo, napakahirap nito. Tumingin ang Sacred Ancestor High Priest kay Mateo at hindi niya maiwasang maalala ang sarili niya noon. Ang sama-sama ng eksenang ito. Naupo siyang natuyo sa harap ng chessboard noon at umupo ng ilang libong taon. Ang mga galaw ng Medicine Ancestor ay direktang tumutok sa puso ng Dao, imposibleng mapagtanggol. Masyadong mahina ang lakas ni Mateo sa simula pa lang, kaya mas lalo lang siyang matatalo kung haharapin niya ang mas malakas na Medicine Ancestor. Hay nako, kasalanan ko lahat. Ang batang ito. Malamang ay lumpo na, malungkot na buntong hininga ni Sacred Ancestor High Priest. Sa totoo lang, kahit hindi niya sabihin, malalaman din ng lahat. Dito nagtatapos ang mito na ito. Isang kababalaghang nagpang-inag sa mundo ang nagtapos na rito. Kaibigan, dito na nagtatapos ang lahat. Bigla, ang tuyong boses ni Medicine Ancestor ay nagmula sa itaas ng kawalan. Isang piraso ang bumagsak, nanginig ang kawalan, at ang buong chessboard ay nagsimulang manginig ng malakas. Sa ibabaw ng chessboard, ang puting liwanag ay sumikat ng napakaliwanag. Ang nakasisilaw na liwanag ay tumagos mismo sa kalawakan, na tuluyang natabunan ang mga itim na piraso.
Wala nang daanan ang mundo ng chessboard na ito para sa mga itim na piraso. Nanginig ang buong katawan ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng maputlang tingin. Malinaw na nasa dulo na siya ng kanyang landas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang nag-iisip na tingin, tila hindi maintindihan ang sitwasyon sa harap ng kanyang mga mata. Hindi dapat ganito. Nakakunot ang noo na sabi ni Mateo. Kaibigan, natalo ka. Malamig na sabi ni Medicine Ancestor. Umiling si Mateo at sinabing, hindi ako natalo, siguradong may paraan pa. Mahinahong sinabi ng Medicine Ancestor, ng unang hakbang mo, nakita na ng ninunong ito ang 100 hakbang. Ang bawat isa sa iyong mga hakbang ay nasa loob ng mga kalkulasyon ng ninunong ito. Ang mundong iyong binuo ay gumagana ayon sa kagustuhan ng ninunong ito. Hindi ka pa rin ba umaamin ng pagkatalo? Ito ay isang showdown ngunit isa ring tunay na laban. Kung sino man ang namuno sa mundong ito ng chessboard ang siyang nagwagi. Ang kasalukuyang Medicine Ancestor ay hindi ang Medicine Ancestor sa Ask Not. Ang Medicine Ancestor na iyon ay isa lamang piraso ng natitirang kaluluwa. Bukod pa rito, siya ay pinigilan ng Sacred Ancestor High Priest. Madali lang may posisyon ni Mateo ang kanyang sarili. Habang nasa lugar na ito, ang kanyang kalaban ay ang tunay na Medicine Ancestor, ang kanyang kapangyarihan ay kayang durugan ang lahat. Kahit ano pa ang kakayahan mo, hindi iyon sulit banggitin kahit kailan sa kabila ng lubos na lakas mo. Ang laban ng alchemy na ito ay mahigpit na kontrolado ng Medicine Ancestor mula pa sa simula. Kung anong klaseng mundo ang gustong buuin ni Mateo, kung paano ito buuin, malinaw itong nakita ni Medicine Ancestor. Kaya naman, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Kapag nag-iisip ang mga tao, tumatawa ang Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay ang ganitong uri ng sitwasyon. Masyadong mataas ang kinatatayuan ni Medicine Ancestor, pinapanood niya ang laban ng alchemy na ito mula sa pananaw ng Diyos. Gaano ka man katagal nagbabago, paano ka makakatakas sa paningin ng Diyos? Ang pag-iisip ni Mateo ng matagal ay isa lamang kalokohan sa paningin ni Medicine Ancestor. Walang sino man ang makakakontrol sa lahat. Hindi ko kaya, hindi mo kaya, kahit. Hindi rin kaya ni Heavenly daw. Matatalo ako, pero hindi ako matatalo ng ganito. May kaparehong tuyot na boses si Mateo para sabihin iyon. Isang larong chess sa loob ng halos 100 taon, sinusubukan ni Mateo na kasan ang kontrol ng Medicine Ancestor. Bawat hakbang na kanyang ginagawa ay ginawa ng may matinding paghihirap. Sa pakikipagpalitan ng mga galaw gamit ang isang maladyos na powerhouse, kung ang isa ay maglalaro ayon sa tempo ng kabilang panig, walang pagkakataong manalo. Ang iba naman ay nagsabing labis niyang pinahahalagahan ang sarili niyang kakayahan, ngunit hindi nila alam kung gaano siya kahanga-hanga para makayanan ito hanggang ngayon. Sa unang hakbang pa lang ng Medicine Ancestor, naunawaan na ni Mateo na ang kasalukuyang Medicine Ancestor ay walang ideya kung gaano karaming beses na mas malakas kaysa sa Medicine Ancestor noon. Nakipaglaban na siya sa Sacred Ancestor High Priest dati. Kahit maliit na pagsisiyasat lang iyon, nakumpirma niya na ang Sacred Ancestor High Priest ay mas malala kaysa sa Medicine Ancestor. Natural lamang na hindi niya mararamdaman na sinasadya siyang DA ng Sacred Ancestor High Priest. Nangangahulugan lamang ito na ang Medicine Ancestor ay muling gumawa ng malaking pag-unlad sa mga taong ito. Masasabing ang kasalukuyang Medicine Ancestor ay halos kapantay na ng antas ng Daupil, halos maging isang Diyos. Hindi nakapagtataka na noong unang beses niyang nakita si Medicine Ancestor, nagbigay ito sa kanya ng isang katawa-tawang ilusyon na ang kabilang panig ay isang medicinal pill. Pero ano kaya? Naparito siya upang masaksihan ang pinakamataas na rurok ng landas ng alchemy. Nakikipaglaban sa langit, isang walang katapusang kasiyahan. Pakikipaglaban sa isang Diyos, isang walang katapusang kasiyahan. Isinama na ng ninunong ito ang Downy Wing at nahawakan na ang kapangyarihan ng batas. Sa daw na ito, ang ninunong ito ay isang Diyos. Paano makakalaban ng isang grupo ng mga langgam ang isang Diyos? Malamig na sabi ni Medicine Ancestor. Nanginig ang grupo ng mga ninuno nang marinig nila ito. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan ng batas, ganoon na ang antas ng mga ninunong daw.
Ang antas ng pag-iral na iyon ay tunay na isang pag-iral na namamahala sa tadhana, ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Sa kasalukuyan, ang titulong Medicine Ancestor ay nasa realidad na at nasa pangalan na rin. Kalimutan mo na ang katotohanang hindi ka Diyos, kahit na Diyos ka talaga, ano na. Lumipat ang tingin ni Mateo sa chessboard, pagkatapos ay muling nagmuni-muni. Walang pakialam si Medicine Ancestor, gumagalaw ang kanyang figure, pabalik sa ibabaw ng cloud platform. Ang tigas ng ulo ng batang ito gaya mo noon. Sabi ni Medicine Ancestor sabay tawa ng tuyong-tuyo. Nagdilim ang tingin ni Wing at malamig niyang sinabi, tumigil ka na sa pagkukunwari, sa totoo lang, nagulat ka rin, di ba? O dapat ko bang sabihin, palihim kang masaya ngayon? Dahil binigyan kita ng kayamanan. Ngumiti si Medicine Ancestor at sinabing, mukhang naiintindihan mo na. Ang ninunong ito na naglalakad hanggang ngayon, ang inaasahan ko ay hindi ang pagsupil sa mga nakababata. Ang pagbagsak ng puso ng daw mo ay dahil lang sa may mga kapintasan ng puso ng daw mo. Tama. Malaking regalo ang ibinigay mo sa ninunong ito ngayon. Ang lakas ng daw ng batang ito ay higit pa sa aking imahinasyon. Matapos matuno ng ninunong ito ang laban ngayon, tiyak na mauunawaan ko ang kapangyarihan ng batas at makakamit ang tunay na antas ng Daupil. Nang inig ang lahat, nakakagulat talaga ang balitang ito. Daupil? Iyan ang kaharian na pinapangarap ng lahat ng alchemist. Maliban na lang, wala pang nakarating doon. Pagkatapos ng araw na ito, narating na talaga ng Medicine Ancestor ang pinakamataas na kaharian na ito. Noon, sinasabi ng lahat na ang Medicine Ancestor ay kalahating Dao Ancestor. Pero sa lalong madaling panahon, si Medicine Ancestor ay magiging isang tunay na powerhouse sa antas ng Dao Ancestor. Sa oras na ito, ang mga titig ng lahat ng muling tumingin kay Mateo ay hindi maiwasang mabago sa awa. Inakala ng lahat na ang pag-ugong ni Mateo sa pag-iral ay mag-aalog sa pundasyon ng Cloudheart Realm, at hihilahin ang mundo ng alchemy sa isang panahon ng mga naglalaban ng estado. Pero sino ang mag-aakala na ginamit ni Medicine Ancestor si Mateo bilang footboard, at pinatunayan ang kanyang Dao para maging isang tunay na Dao Ancestor? Binabati kita, Medicine Ancestor, sa pagkamit ng kataas-taasang kapangyarihan sa alchemy daw. Binabati kita. Sunod-sunod na sumulong ang grupo ng mga ninuno upang batiin si Medicine Ancestor. Sa sandaling pinagtibay ni Medicine Ancestor ang kanyang Dao, manganginig ang buong Heavenspan World dahil dito. Ang katayuan ng Medicine Ancestor noong panahong iyon ay tunay na kapantay ng mga Dao Ancestors. At ang Dao ng mga medicinal pills ay tunay ding maihahalin tulad sa martial Dao, na magiging isang walang kapantay na kilang Dao. Napakalaki ng kahalagahang ito. Hindi gumanti si Medicine Ancestor. Nakapikit pa rin ang mga mata niya, parang isang sinaunang balon na walang alon. Nang maabot niya ang kanyang antas ng hangganan, matagal na siyang hindi nakaramdam ng tuwa sa mga panlabas na pakinabang at hindi na rin siya nalulungkot sa mga personal na pagkalugi. Isang malinaw na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa mundo, na biglang pumutol sa mga pagbati. Lumingon ang lahat at tumingin, ngunit natuklasan nilang matigas pala ang ulo ni Mateo na nakatama ng isang piraso. Hindi pa rin sumusuko ang batang ito. Kaawa-awa. Isang henyo ang nahulog dito. Nagpakita ang lahat ng tingin ng paghamak, labis na paghamak sa ginawa ni Mateo na hindi niya kayang tiisin ang pagkalugi. Ngunit sa sandaling ito, ang dalawang mata ni Medicine Ancestor na matagal nang nakapikit ay biglang bumukas, nakatitig ng mahigpit sa chessboard ng langit at lupa, at sumasabog ang mga sinag ng makinang na liwanag. 2316. Sa chessboard, wala nang labasan ang orihinal na mga itim na pyesa. Sinakop ng mga puting piraso ang buong teritoryo, at nilipol ang lahat ng itim na piraso. Nilinaw din ito sa lahat na ang Medicine Ancestor ang lumikha ng buong mundo ng chessboard, at wala na itong kinalaman kay Mateo. Ito ay isang walang patutunguhan. Wala nang posibilidad si Mateo na lumaban pa. Pero ngayon, ang itim na pirasong ito ay parang pako na nakasuksok sa hangganan ng mga puting piraso. Sa gitna ng mundong puno ng mga puting piraso, ang itim na pirasong ito ay tila nag-iisa.
Mukhang napakarupok nito, parang isang apoy ng kandila na kumikislap sa hangin, na maaaring mamatay anumang oras. Pero kung titingnang mabuti, tama lang ang lugar kung saan nakatayo ang itim na pirasong ito. Muling namulaklak ang Tai Chi diagram. Ang Tai Chi diagram sa pagkakataong ito ay mas matibay at mas mahirap makuha. Mariing binuksan ni Mateo ang isang puwang sa gitna ng mga puting piraso. Napakagaling. Talagang napakagaling. Ang galaw na ito ay talagang kamangha-mangha. Hahaha. Dati, hindi pa alam ang resulta. Ang mga mata ng sagradong ninuno na mataas na pari ay lalong lumiwanag. Hanggang sa likuran, pumalakpak siya at tumawa ng malakas, sinasabi sa ninuno na medisina. Ang mga powerhouse ng alchemy path sa labas ng Cloudheart Mountain ay kasalukuyang labis na namumuhi sa walang katapusang pang-aasar ni Mateo sa oras na ito. Kulang ang kanilang husay at hindi nila lubos na nahalata ang katalinuhan ng galaw na ito. Pero ang mga ancestor powerhouse na iyon ay labis na nagulat. Ang galaw na ito ay napakatalino, pilit na nakakahanap ng daan palabas sa gitna ng isang patibong ng kamatayan, masasabing inaagaw ito mula sa bibig ng kamatayan. Kung titingnan ang buong laro, ito lang ang tanging paraan para makalabas. Habang ginagawa ni Mateo ang hakbang na ito, naging maayos naman ang lahat. Ngunit ang paghahanap ng sinag ng pag-asa sa bitag na ito ng kamatayan ay talagang napakahirap. Kailangang malaman ng isa, kahit si Medicine Ancestor mismo ay hindi nakatuklas sa sinag ng pag-asa na ito. Kaya naman, pagkatapos niyang mapunta ang kanyang pyesa, umalis siyang nakatalikod ang mga kamay. Determinado na siyang manalo. Ang pagnanais na matagpuan ang kislap ng pag-asa na ito ay nangangailangan ng napakatalas na pag-unawa sa Dao, nangangailangan ng napakalalim na pag-unawa sa alchemy Dao, at nangangailangan ng labis na nakakatakot na pananaw. Walang maaaring mawala kahit isa. Hindi lahat ng naroon ay nakatuklas ng kislap ng pag-asa, ngunit natuklasan ito ni Mateo. Ipinapakita nito na sa ilang aspeto, nalampasan na ni Mateo ang lahat ng naruroon. Ipinaliwanag na ng ekspresyon ng Medicine Ancestor ang lahat. Talagang nagawa niya. Ang galing talaga ng batang ito. Sa hakbang na ito, ang labanang ito ay naging komplikado at nakalilito. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Sa laban na ito, kahit manalo o matalo, si Mateo ang pinakamalaking panalo. Tiyak na mas uunlad pa ang kanyang Dao. Walang humpay na bamaantong hininga ang mga ninuno sa pagkamangha, walang humpay sa pagpuri kay Mateo. Ang pagsasabi na ang hakbang na ito ay gamulat sa langit at lupa at nagpaiyak sa mga Diyos at multo ay hindi rin isang pagmamalabas. Mas magiging kompleto ang Dao ni Mateo dahil sa galaw na ito. Pakiusap. Sa itaas ng kawalan, gumamit si Mateo ng paos na boses at sinabi kay Medicine Ancestor. Habang nasa paligid niya, ang kapangyarihan ng dakilang Dao ay biglang naging mas masigla. At ang kanyang lantadong pisikal na katawan ay muling nabuo sa ilalim ng pagpapakain ng kapangyarihan ng dakilang Dao. Naningkit ang dalawang mata ni Medicine Ancestor at muling nakarating sa ibabaw ng kawalan. Muling lumitaw ang napakalaking Medicine Ancestor. Sa ilalim ng bundok Cloudheart, isang malaking kaguluhan ang naganap. Ang pag-alis ng Medicine Ancestor ay nagpapahiwatig na tapos na ang laro. Ang pagbabalik muli ay nangangahulugan na napilitan siyang magpatuloy dahil sa piyesang ito. Nataman ng piyesang ito ang mukha ni Medicine Ancestor. Hindi maisip ng lahat ang pagkabigla na dulot ng eksenang ito. Hindi lang nila maintindihan kung anong uri ng bagyo ang maaaring idulot ng piyesang ito. Nakatama ng isang piraso si Medicine Ancestor, nagsimula na naman ang malaking labanan. Ang diagram ng Tai Chi ay nanginig ng malakas at biglang naging mas malabo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito napatay. Talagang nilabanan ng Tai Chi diagram ni Mateo ang malakas na atake ng Medicine Ancestor. Sa labas ng Cloudheart Mountain, isang malaking dagok ang muling naganap. Ano ba ang nangyayari? Bakit biglang lumakas ng ganito si Second Sage? Nakarating na sa puntong ito, kaya ba niya talagang ipagpatuloy ang pakikipagkompetensya? Diyos ko, maaari kayang ang alamat ng pangalawang Sage ay nagpapatuloy pa rin sa kaitaasan. Babaguhin ba ng mundo ng alchemy na ito ang kalangitan?
Sa pagkakataong ito, ang pyesa ni Mateo ay kasing bilis din. Pa! Muling pinigilan ni Medicine Ancestor. Ang dalawang tao, papalapit at paalis, sunod-sunod na nagpapatayan hanggang sa sila ay maglaban. Sa gitna ng sigaw ng lahat, ang teritoryo ng mga itim na piraso ay lalong lumaki. Ang diagram ng Tai Chi ay lalong naging matatag. Ang nag-iisang itim na piyesang iyon ay parang apoy na nagpasiklab sa prairie, na nagpasiklab sa buong laro ng chess na puno ng langit at lupa. Ang dalawang tao ay naglunsad ng isang walang kapantay na matinding digmaan sa teritoryo sa lugar, naglaban hanggang sa sila ay magagawa ng kahit isang pulgadang lupa. Siyempre, si Medicine Ancestor ay Medicine Ancestor pa rin. Hindi pa rin mapigilan ang kanyang lakas. Ngunit ang kasalukuyang Mateo ay mayroon pa ring lakas upang lumaban gaya ng dati. Pinigilan ng mga ninuno ang kanilang mga hininga, habang pinagmamasdan ang kapangyarihan ng dakilang daw na umaalon sa ibabaw ng kawalan, bawat isa ay labis na nagulat. Walang sino man ang makakaasa na ang sitwasyon ay aabot sa puntong ito. Kamangha-mangha, tunay na kahanga-hanga. Nakakuha na si Mateo ng matibay na pundasyon at sinimulang agawin ang teritoryo mula sa Medicine Ancestor. Hindi kasing mapang-ipon ni Medicine Ancestor si Mateo, pero ang kanyang daw ay tila mayroong isang uri ng mahimalang kapangyarihang mahiwaga. Malinaw na hindi malakas ang kanyang lakas, pero kaya niyang talunin ang malakas gaya ng mahina. Mayroon din akong pakiramdam na ang daw na kinakatawan ng diagram ng Tai Chi na iyon ay tila napakalalim, at mas naaayon sa makalangit na daw. Matapos harapin ni Mateo ang isang desperadong sitwasyon, para bang nagbago ang kanyang pagkatao. Malinaw na ang labanang ito ay lubhang kapakipakinabang kay Mateo. Sunod-sunod na naglaban ang dalawang tao. Sa wakas, dumating na ang huling piraso ni Mateo. Tapos na ang laro. Lumunok. Hindi napigilan ng lahat ang paglunok ng kanilang laway. Nagkaroon ng katahimikang parang kamatayan. Sa totoo lang, napilitan si Mateo na si Medicine Ancestor hanggang dito. Ito. Hindi naman ako nanghihina, di ba? Nakakatakot din ang pagbaligtad na ito. Isa talaga itong malaking kontra-atake. Malinaw na tuluyan na siyang natamba, pero binaligtad pa niya ito sa ganitong sitwasyon. Sayang. Nakakahiya talaga. Konti na lang. Sa labas ng Cloudheart Mountain, sumabog ang lahat. Sa unang 100 taon, pinigilan si Mateo hanggang sa hindi na niya maiangat ang kanyang ulo. Sa huli, sa loob ng wala pang isang buwan, nagpakawala si Mateo ng isang parang bagyong kontra-atake, na pilit na nagpabago sa sitwasyon hanggang sa puntong ito. Sa ibabaw ng chessboard na may langit at lupa, halos magkapareho ang teritoryong sinasakop ng mga itim at puting piraso. Aaminin ko, ang nakakagulat na kontra-atake ni Mateo ay lubos na nakalulugod sa puso ng isang tao, na nagbigay sa mga tao ng walang kapantay na kasiyahan. Yung mga taong minamaliit si Mateo, kinutya si Mateo, ngayon ay halos naghihiyawan na sila para kay Mateo sa likuran. Kalahating puntos ang diferensya. Kalahating puntos ang diferensya. Hahaha. Ang batang ito, talaga. Hahaha. Napaka hindi ka panipaniwala. Nakakagulat. Pumalakpak ang sagradong Ancestor High Priest at tumawa ng malakas, same time. Natalo si Mateo sa pagitan ng kalahating puntos. Pero walang nakaramdam na talo siya. Mula sa pagkatalo sa simula hanggang sa ganap na kontra-atake, nakamamatay hanggang sa kalahating puntos na lang ang natalo niya, si Mateo ang karapat-dapat na magwagi ngayon. Dahan daw ang lumapit sina Mateo at Medicine Ancestor, at lumapag sa cloud platform. Ang kasalukuyang Mateo ay matagal ng ganap na nakabawi at naging mas malalim pa. Kahit na maraming ninuno ang nakaramdam na hindi na nila lubos na makita ang kanyang tunay na pagkatao. Ang labanang ito, batang kaibigang Crosswell ay talagang nagpalawak ng abot tanaw ng mundo. Iminulat ni Medicine Ancestor ang dalawang mata at tinitigan si Mateo habang sinasabi ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat sa Medicine Ancestor sa pagtulong sa akin na makamit ang aking layunin, na hinayaan ang Crosswell na ito na lumihis ng kaunti. Binigyan mo ang Senior Sacred Ancestor ng dalawang salita na ask not pagkatapos makipaglaban sa kanya. Ngayon, bakit hindi? Bigyan din ng Crosswell na ito ng dalawang salita. 2,317.
Iminulat ng pandak na matandang lalaki ang dalawang mata at patuloy na sinusuri si Mateo na parang gustong makita ang nasa loob nito. Haha, ilang taon na ba ang nakalipas? Ngayon pa lang kita nakitang ganito katanda, imulat mo ang mga mata mo. Mukhang natakot ka talaga, itong matandang ito, sabi ng Sacred Ancestor High Priest sabay tawa ng malakas. Hindi masyadong malakas ang pabago-bagong emosyon ni Medicine Ancestor. Patuloy lang siyang nakatingin kay Mateo. Pagkatapos ng mahabang panahon, biglang tumawa ng malakas si Medicine Ancestor at sinabing, ang larong ito ang nagbigay daan sa ninunong ito na makahanap ng isang taong kapareho ng Dao. Bakit hindi tawagin ang larong ito na patungo sa Dao, ano kaya? Isa-isang tumango ang lahat, malalim ang nararamdaman. Nakakatakot talaga ang pangalawang sage. Pagkatapos ng labanang ito, tatayo si Mateo sa tuktok ng landas ng alchemy kasama ang Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest, at hahabol sa panandalian at panandaliang daupil na iyon. Sa labanang ito, gumanti ng atake si Mateo at bahagyang natalo kay Medicine Ancestor na may kalahating puntos na lamang. Siya ay magiging isang alamat ng landas ng alchemy at gugulatin ang mundo. Isang taong kapareho ng Dao, nararapat lang iyon. Patungo kay Dao. Medyo bagay naman, pero alam mo ba talaga kung ano si Dao? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Biglang tumigil ang tawa ni Medicine Ancestor, at nakasimangot siyang nagtanong, anong ibig mong sabihin dito? Ngumiti si Mateo at sinabing, naiintindihan mo. Sa wakas ay bumalatay ang gulat sa walang hanggang mukha ng Medicine Ancestor sa oras na ito. Ikaw. Hinawakan mo ang kapangyarihan ng batas. Imposible ito. Sabi ni Medicine Ancestor. Nahawakan ko man ang kapangyarihan ng batas o hindi, hindi ako malinaw, pero tiyak na may nakita akong hindi mo nakita. Isang taong kapareho mo ng Dao. Marahil. Hindi ka karapat-dapat. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Sa mundong ito, ilang tao ang gustong maugnay sa Medicine Ancestor ngunit hindi magawa. Pero sinabi ni Mateo na ang Medicine Ancestor ay hindi karapat-dapat na may ugnay sa kanya. Masyadong nakakagulat ang pangungusap na ito. Mayabang ba si Mateo? O may kakaiba talaga siyang nakita? Hindi lang basta ang Medicine Ancestor. Ang Sacred Ancestor High Priest at ang iba't ibang ninuno, ang bawat mukha ng bawat isa ay nagpakita ng isang napakaseryosong ekspresyon. Kung nasaan si Dao, doon din hinahangad ng puso. Ang mga taong naroroon, basta't narating nila ang kaharian ng isang matandang ninuno, na ayaw maunawaan ang tunay na tableta ng Dao. Nakakalungkot lang na ang hakbang na ito ay napakahirap. Kahit ang ganitong uri ng kamangha-manghang talento ng Medicine Ancestor ay gumugol ng 1 trilyong taon at hindi rin nakarating sa hakbang na ito. Pero sabi ng binata sa harap niya, nakita niya raw ang hakbang na ito, paano hindi ito magugulat sa mga tao. Naningkit ang dalawang mata ni Medicine Ancestor at sinabi niya sa seryosong boses, nako, gusto mo bang lituhin ang puso kong Dao? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Hindi lang talaga ako karapat-dapat sa dalawang salitang ito para sa Dao. Senior Sacred Ancestor, Terena. Paalis na sana ang ilang tao nang manginig ang figure ni Medicine Ancestor, at hamarang na ito sa harap nila. Dahil hindi malinaw ang pagpapaliwanag nito, walang sino man ang maaaring mag-isip na umalis, sabi ni Medicine Ancestor sa seryosong boses. Masyadong malakas ang pang-akit ni Dao. Kahit ang Medicine Ancestor, na may ganitong antas ng pag-iral, ay hindi rin kayang labanan ang toksong ito. Ayos pa rin kahit hindi magsalita si Mateo. Sa sinabi niya, agad nitong pinasigla ang mga matatakaw na insekto ng lahat. Lalo na ang ganitong uri ng pag-iral ng Medicine Ancestor, paano niya ito basta-basta hahayaang umalis? Ngumiti nang may pag-alipusta ang Sacred Ancestor High Priest at sinabing, matandang lalaki, hindi ako kasing galing mo sa alchemy Dao, pero sa martial Dao, hindi ka takot sa emperador na ito. Kung gusto mong magkahiwa-hiwalay ang Cloud Heart Realm na ito, huwag kang mag-atubiling kumilos. Sa martial Dao, ang Sacred Ancestor High Priest at Medicine Ancestor ay parehong Deva Fourth Blight powerhouses, ang kanilang lakas ay talagang kahanga-hanga.
Kapag nakagawa na ng hakbang ang ganitong antas ng makapangyarihang nilalang, paano pa ito makakayanan ng Cloudheart Realm? Nalungkot ang mukha ng Medicine Ancestor at sinabing, kung wala na ang Cloudheart Realm, wala na rin ito. Hindi ba maaaring magtayo pa ng isa ang ninunong ito? Ngayon, dapat manatili ang batang ito. Sa isang iglap, ito ay naging mapanganib na sumasabog. Bahagyang kumunat ang noo ng Sacred Ancestor High Priest. Tila ba talagang ginagawa ng Medicine Ancestor na ito ang lahat? Sa oras na ito, biglang bumukas ang ilang malalaking butas sa ibabaw ng kawalan. Hindi mabilang na mga figure ang lumabas mula sa malaking bibig. Sa totoo lang, hindi sila mga figurang humanoid, kundi isang siksik na hanay ng mga mababanges na halimaw. Sa harap ng mga halimaw na iyon ay isang grupo ng mga powerhouse na kapareho ng mga tao. Ibang-iba lang talaga ang aura na lumalabas sa kanilang mga katawan kumpara sa mga tao. Nanginig ng husto ang buong katawan ni Mateo, habang gulat na nakatingin sa mga figurang iyon sa itaas ng kawalan. Masyado niyang kilala ang mga lalaking ito. Mga halimaw na banal na lahi at kalaliman. Ang banal na lahi ba ay umiral ng napakabilis? Paano sila nagkaroon ng ganito kabilis? Bukod pa rito, napigilan sila sa Abyss World ng ilang malalaking soberanong demonyo, bakit sila lilito sa Heavenspan World ng walang tunog? Gulat na sabi ni Mateo. Ang paglitaw ng mga Divine Race at Abyss Monsters dito ay talagang nakakagulat. Sa ngayon, ang Cloudheart Realm ay ganap ng napapalibutan. Lahat ng powerhouse ng Alchemy Path ay naging mga pagong sa isang garapon. Hindi ito magandang senyales. Ang nangunguna ay isang lalaking may dilaw na buhok. Nakatayo ang lalaki na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, na may bahid ng pagmamataas na nagpapakita ng paghamak sa mundo. Hindi niya sinasadyang ilabas ang kanyang pressure, ngunit naramdaman ni Mateo ang eksaktong aura ni Daymeld mula sa kanya. Ang taong ito ay isang makapangyarihang nilalang na kasing taas ng ninuno. Parang kidlat umikot ang isip ni Mateo. Malamang matagal na nilang pinaplano ang pagdating ng banal na lahi. Sentimo, huho, nandito na ang lahat, ang buhay na buhay. Sentimo, napatayo sa ere ang lalaking may dilaw na buhok habang sinasabi ito kasabay ng mahinang tawa. Puno lang talaga ng paghamak ang mga salita. Bahagyang kumunat ang noo ni Medicine Ancestor at sinabi niya sa seryosong boses, sino kayong mga kapwa bisita? Para manggahas na maging walang hiya sa aking Cloudheart Realm, pagod ka na bang mabuhay? Nakaramdam si Medicine Ancestor ng napakalakas na banta mula sa katawan ng lalaking may dilaw na buhok. Kaya naman, hindi siya agad gumawa ng bang upang patayin ang kalaban kundi nagbigay ng babala. Malinaw na hindi rin malinaw kay Medicine Ancestor ang pinagmulan ng banal na lahi. Hindi pinansin ng lalaking may dilaw na buhok ang babala ng Medicine Ancestor ngunit tumingin sa Mateo sa gitna ng karamihan. Tumindig lahat ng balahibo ni Mateo, halos mawala ng hininga ang buong katawan niya. Nakakatakot ang sulyap na ito. Sentimo, bata, sabihin mo sa kanila kung sino ang ninunong ito. Sentimo, mahinahong sabi ng lalaking may dilaw na buhok ka. Tumingin ang lahat kay Mateo, hindi alam ang ibig sabihin nito. May agad na nagtanong, pangalawang sage, alam mo ba kung saan nanggaling ang mga pabaya at bulag na lalaking ito? Hindi sumagot si Mateo, tumingin lang siya sa lalaking may dilaw na buhok at seryosong sinabi, saang lahi ka nanggaling? Tumawa ng mahina ang lalaking may dilaw na buhok at sinabing, ang ninunong ito ay ang ikatlong ninuno ng Profound Lineage, ang Origin Guard. Bata, napakagaling mo, kaya mong talunin ng malakas ang batang iyon ni Nine Origin pababa sa hangganan sa kaharian ng Empyrean, kahanga-hanga. Minsan lang magtanong ang ninunong ito. Handa ka bang magpasakop sa aking banal na lahi? Nanliit ang mga mata ni Mateo. Ang lalaking may dilaw na buhok na ito ay isa palang ninuno ng isang Profound Lineage. Ang Profound Lineage na ito ay lumitaw sa Heavenspan World nang walang anumang ingay, paano siya hindi mabibigla? Mas lalo lang niyang naramdaman ang matinding galit. Ang Profound Lineage mismo ang naghiwalay sa kanya at kay Megan. Ugong. Isang napakalaking galit ang bumangon mula sa katawan ni Mateo. Halos magbuga ng apoy ang dalawang mata niya habang sinasabi niya ito ng may pang-ooyem, sumuko. Yung mga katulad lang ng mga basura mong lahi. Hey.
Lahing banal. Hindi ko talaga alam kung paano ninyo nagagawang tawagin ang sarili ninyo sa ganyang pangalan. Ibigay ninyo si Megan, kung hindi, tatapakan ko ang lahing banal ninyo balang araw. Hindi nagalit ang Origin Guard at bahagyang ngumiti, ang Divine Daughter ay napakagaling. Kapag humarap siya muli sa iyo, may malaking sorpresa para sa iyo. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Ano ang pinag-uusapan nila? Anong banal na lahi, anong banal na anak, na hindi pa naririnig kailanman? Para saan ang pagiging mahaba sa kanila? Isang grupo ng mga lalaking naglalako, diretso lang silang tinapos. Hindi nila lubos na alam ang tungkol sa lakas ng banal na lahi, bawat isa ay walang alam at walang takot, at malapit ng sumugod. 2,318. Ang tingin ni Mateo ay naging malamig, at ang intensyong pumatay ay umabot sa langit. Pero bahagyang ngumiti si Origin Guard at sinabing, galit ka. Alam kong kahanga-hanga ang talento mo, kaya mo pang lumipat ng levels para talunin si Nine Origin. Isa ka lang talagang langgam. Sa mundong ito, tayong lahat, ang mga pinakamalakas. Bahagyang naging matamlay ang tingin ni Medicine Ancestor at sinabi niya sa malamig na boses, sino ba ang respetadong sarili mo? Kung hindi mo pa rin sasabihin, magiging bastos ang ninunong ito. Sumulyap sa kanya ang Origin Guard, umiling, at sinabing, ikaw ba ang numero 1 tao sa kasalukuyang landas ng alchemy ng sangkatauhan? Masyadong mahina. Pinaikit ni Medicine Ancestor ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, walang kahihiyang pagyayabang. Naiintindihan ba ng isang walang kwentang tulad mo kung ano ang alchemy daw? Hindi rin nagpaliwanag ang Origin Guard. Ngumiti lang siya ng bahagya, at saka itinaas ang kanyang palad. Isang malakristal na bola ang lumitaw sa kanyang palad. Nang makita ni na Medicine Ancestor, Mateo, Sacred Ancestor High Priest, at ng iba pa ang eksenang ito, nanikip ang bawat isa sa kanilang mga mata. Ang hakbang ng Origin Guard ay malinaw na nagpapaunlad ng isang mundo gamit ang alchemy daw. Ito ay lubos na napakahusay. Ang antas ng pamamaraang ito ay talagang kapantay ng Medicine Ancestor, isang nilalang na hindi nakahihigit kay Medicine Ancestor kahit kaunti. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, talagang labis siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na ang banal na lahi ay mayroon pa ring ganitong uri ng pag-iral na sumusuway sa langit. Ganon din ang pagkagulat ng iba. Hindi pa nila naririnig noon na ang Heavenspan World ay mayroon pa ring nilalang na kayang makipagkompetensya sa Medicine Ancestor. Saan kaya nanggaling ang lalaking ito? Sa tingin ninyo ba ay naiintindihan ng ninunong ito kung ano ang alchemy daw? Tanong ni Origin Guard nang may bahagyang ngiti. Gulat na gulat ang mukha ni Medicine Ancestor nang sabihin niya, ikaw. Sino ka ba talaga? Akala ng ninunong ito na kahit hindi makabawi ang alchemy daw ng sangkatauhan sa tugatog nito, mayroon pa ring lakas na hindi bababa sa 70% hanggang 80%. Nabalitaan kung may kumperensya ng alchemy dito. Kaya nga ako pumunta rito para lipulin ang mga powerhouse ng alchemy daw. Pero, masyado ninyong binaygo ang ninunong ito. Ang lakas ninyo ngayon ay talagang napakahina kumpara sa panahon ng kasikatan ng sangkatauhan. Ang mga salita ni Origin Guard ay may bahid ng matinding pagkadismaya, halatang pakiramdam niya ay medyo nag-aalboroto siya sa wala. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi niya, gusto mong samantalahin ang pagkakataong ito at iwasan ang mga powerhouse ng alchemy ng sangkatauhan sa isang iglap, at putulin ang puwersa ng mga reinforcement ng sangkatauhan. Bahagyang ngumiti si Origin Guard at sinabing, tama. Napakatalino mo. Noong huling Doomsday Battle, ang mga powerhouse ng alchemy path ng sangkatauhan ay nagbigay sa atin ng malalaking problema. Kung hindi dahil sa ilang matatandang iyon, na patuloy na naghahatid ng mga medicinal pills, hindi tayo mabibigo. Kaya naman, natural na hindi palalampasan ng ninunong ito ang pagkakataong ito na minsan lang dumarating. Nakakalungkot lang na kung titingnan ngayon, masyadong nag-aalangan ang ninunong ito sa wala. Nagulat ang lahat, at nawala ng masabi. Labanan sa araw ng katapusan ng mundo. Ano iyon? Walang kahihiyang yabang. Pati ang mga taong ito ay gusto ring sirain ang mundo. Isang walang ingat at bulag na nilalang na nagdadala ng grupo ng mga halimaw na mukhang maitim at gusto mong sirain ang mundo. Doomsday Battle,
ang ganitong uri ng bagay, ang karamihan sa mga taong naruroon ay hindi pa nakarinig nito noon. Nakakatakot pakinggan ang pangalan, pero kung hindi tunay na mararanasan ang ganitong uri ng labanan, sino ba ang talagang magbibigay pansin sa pangalang ito? Gayunpaman, ilang matatandang may mataas na seniority ang malinaw na nakarinig na tungkol dito noon, at bawat isa sa kanilang mga ekspresyon ay nagiging napakapangit. Tumahimik kayo para sa akin. Sumigaw si Mateo ng malamig, pinuputol ang usapan ng lahat, at sinabi sa seryosong boses, itigil mo na ang kay-abangan mo. Napakalakas ng mga taong ito. Gusto mo nang makalabas ng buhay, itigil mo na ang mga sektarian mong pananaw, at magtulungan kayong lahat at magkaisa. Kung hindi, wala ni isa ang makakatakas. Dahil dito, ang karamihan sa mga tao ay labis na humahamak. Ang kay-abangan nila ay tumatagos na sa kaibuturan ng kanilang utak. Bakit pa nila pakikialaman ang grupo ng mga lalaking hindi pa nila naririnig noon? Bahagyang ngumiti ang Origin Guard at sinabing, mukhang matagal nang hindi pa nabubuo ang aking banal na lahi. Nakalimutan na ninyong mga tao kung sino ang tunay na Panginoon ng Heavenspan World. Ngayon, hayaan ninyong manginig ang Heavenspan World. Nakita ko lang siyang gumawa ng isang kilos, dahilan para ilabas ng banal na lahi ang mga halimaw mula sa kailaliman, at pagkatapos ay sumugod sila. Sandaling dumagsa ang isang siksik na masa, na ikinagulat ng langit at lupa. Nang makita ng mga makapangyarihang grupo na sumali sa Myriad Region Alchemy Conference ang ganitong uri ng hanay ng mga kalahok, hindi rin maiwasang magbago ang kanilang mga mukha. Isang grupo lang ng mga halimaw. Sama-sama kayong sumalakay at lipulin sila. May sumigaw sa karamihan. Agad na umani ng tugon ang mungkahing ito ng lahat. Sandaling nagdaan, sunod-sunod na nakakatakot na atake ang sumugod patungo sa itaas ng kawalan. Sa itaas ng kalangitan, lahat ng uri ng nakakatakot na mga teknik sa pakikipaglaban ay umugaw, at may mga dagandong na ingay na umalingaw-ngaw sa paligid. Maliban na lang, ang mga pag-ataking ito ay lubhang kalat-kalat at walang disiplina. Tila malaki ang kaguluhan, ngunit sa totoo lang, hindi ito nagdudulot ng anumang kapahamakan. Sa isang malawakang labanan, ang lakas ng isang individual ay tuluyang humihina. Bukod dito, ang lakas ng mga halimaw sa abyss ay mas nakahihigit kaysa sa mga taong kapareho nila ng ranggo. Sa unang bulk zone ng pag-ataking ito, direktang nilabanan ito ng mga halimaw sa abyss. Bukod pa rito, hindi naman malala ang mga pagkatalo. Nang makita ng mga makapangyarihang tao ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay lubhang nagbago. Habang sa oras na ito, dumating din ang unang atake ng mga halimaw sa abyss. Sunod-sunod na pag-atake ang bumaril sa karamihan ng maayos, at sumabog. Putok, putok, putoka. Walang tigil ang mga tunog ng pagsabog. Nagsanib puwersa ang mga sigaw. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ang nagdulot ng matinding pagkalugi sa mga makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan. At sa maikling panahong ito, magkabilang panig ay naglalaban na ng malapitan, at nagbabanggaan. Sa sandaling naglaban sila, natuklasan ng mga makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan na may mali. Masyadong malakas ang mga laban. Ang mga halimaw sa abyss na kanilang minamaliit ay pawang napakalakas. Bukod pa rito, ang kanilang balat ay magaspang at ang kanilang laman ay makapal, at ang kanilang depensa ay napakalakas. Kailangan nito ng 3 o 4 na tao upang magsanib puwersa upang harapin ang kalaban bago pa man nila ito halos mapigilan. Sa ganoong paraan lamang, ang lakas paggawa ng sangkatauhan ay naging lubhang kulang. Habang ang mga makapangyarihang nilalang ng banal na lahi ay mas lalong lumakas nang hindi na kailangang sabihin pa. Sa sandaling pumasok sila sa labanan, para silang mga tigre na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa, at ang kabagsikan ay napakatindi. Ang buong pangalan ng banal na lahi ay ipinakita ng buo sa sandaling ito. Paano sila naging ganito kalakas? Ito. Ang ganitong uri ng lakas sa pakikipaglaban ay nasa ibang antas. Ito ba ang banal na lahi? Wala silang kapangyarihang pandaigdig. Kaya ang ginagamit nila ay ang kapangyarihan ng langit na daw. Ang Heavenspan World ay mayroong napakalakas na lahi. Bakit ngayon ko lang sila narinig noon? Sa wakas ay nagulat ang mga makapangyarihang tao. Sa pagkakataong ito lang nila nalaman na hindi sila binalaan ng walang dahilan ni Mateo.
Sa katunayan, ang kapangyarihan ng banal na lahi ay mas dakila pa kaysa sa sinabi ni Mateo. Sa oras na ito, nagiba ang kanilang mga tingin nang tumingin sila sa Origin Guard. Kung ang mga ordinaryong miyembro ng banal na lahi ay napakalakas na, paano naman ang powerhouse na ito na nasa antas ng ninuno? Ang mga makapangyarihang tao ay parang pagharap sa isang malaking kaaway, maingat na alerto ng paisa-isa. Bahagyang ngumiti ang Origin Guard at sinabing, mukhang naiintindihan na ninyong lahat kung ano ang lahing banal. Ang lahi kong banal ay ang lahing pinili ng kalangitan. Tanging ang paglinang lamang ng heavenly daw. Bago ang nakaraang panahon, ang lahi nating banal ang namumuno sa Heavenspan World. Maging lahi man ng tao, lahi ng demonyo, o iba pang lahi, kayong lahat ay aming mga alipin. At ngayon, babawiin namin ang lahat ng nawala sa amin. Lahat ay namutla sa takot, lahat ay walang kapantay na gulat. Ang banal na lahi ay ang dating pinuno. Swoosh! 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 Bigla na lang, maraming mga powerhouse ng tao ang umatras, mabilis na pumasok sa kawalan, sinusubukang tumakas sa Cloudheart Realm. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, huwag kang tumakas. Siguradong nakasarado na ang kawalan. Hindi pa humihina ang boses niya nang bumagsak ang ilang bangkay mula sa kawalan, na mukhang lubhang nakapangangilabot. Bahagyang ngumiti si Origin Guard at sinabing, huwag mong isipin ang pagtakas. Mayroong 36,000 8 marks Heavenly Dao Realm powerhouses sa kawalan sa labas ng Cloudheart Realm, na gumagamit ng Grand Xingtian Heaven Locking Art. Kahit si Dave Fourth Blights ay nakakalimutan din ang pagtakas dito. Bata, ang galing mo talaga, nakakahiya lang na. Hindi ka namin magagamit. 2,319. Brent, Ryan, kayong dalawa ang mamumuno sa dalawang pangkat ng mga halimaw sa abyss para harapin ang batang yan. Huwag nyo siyang isipin na hulihin. Hindi nyo siya mahuli. Diretsohin nyo na lang siyang patayin. Tumingin ang Origin Guard sa direksyon ni Mateo at malamig na sinabi. Sina Brent at Ryan ay dalawang middle stage na powerhouse ng 8 Marks Heavenly Dao Realm. Ang dalawang maliliit na pangkat ng mga halimaw sa abyss na kanilang dinala ay nakakagulat na middle stage Heavenly Emperor Realm din. Nang makita ng mga makapangyarihang tao ang hanay na ito, bawat isa sa kanila ay natigilan. Kayang-kaya ng Wallisin ng dalawang pangkat na ito ang kahit sinong makapangyarihang Heavenly Emperor, ngunit ipinadala sila upang harapin ang initial stage Heavenly Emperor Mateo. Makikita rito kung gaano kataas ang pagtingin ng Origin Guard kay Mateo. Kumunat ang noo ni Mateo, umuugoy ang kanyang katawan, at biglang nawala sa kanyang kinaroroonan. Nang muli siyang lumitaw, nakarating na siya sa labas ng Cloudheart Mountain. Sa gitna ng magulong labanan, sina Griffin, Serena, at ang iba pa ay kasalukuyang kinubkob ng mga halimaw sa kailaliman. Ang ikinagulat ni Mateo ay ang mga kasalukuyang nagbabantay sa dalawang panig ni Griffin ay sina Empyrean Pilljade at Empyrean Flutterfeather. Lalo na si Empyrean Pilljade, puno siya ng dugo, at mahina ang kanyang aura. Malubha na ang kanyang mga pinsala. At sa tabi niya, marami pa ring mga halimaw na nasa pinakamataas na antas ng Empyrean Abyss. Siyempre, hindi rin naman gaanong mas magaling sa kanya si Flutterfeather. Sa sandaling lumitaw si Mateo, agad na sumugod ang mga halimaw mula sa Heavenly Emperor Realm Abyss. Hindi siya nagatubili kahit kaunti, habang ang intensyon ay mag-espada ay mabilis na sumusulpot, at agad na pinabagsak ang ilang halimaw sa kailaliman ng Heavenly Emperor. Mahigit 100 guhit ng enerhiya ng espada ang biglang bumagsak. Ang mga halimaw sa kailaliman na kumukubkob kay Griffin at sa iba pa ay agad na hiniwa sa hindi mabilang na piraso. Oy! Oy! You! Ilang tabletang panggamot ang lumipad patungo kina Flutterfeather at Pilljade. Nang makita ng dalawa si Mateo, agad nilang nakita ang bukang liwayway ng pag-asa. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, nilunok nila ang mga gamot na inihagis ni Mateo. Agad na nakita ang mga epekto. Biglang nanginig ang buong katawan ni Empyrean Pilljade, ang Heavenly Emperor Realm na hamarang sa kanya sa loob ng maraming taon ay tuluyang lumuwag sa sandaling ito. Ang ibinigay sa kanya ni Mateo para kainin ay hindi ang 9 Profounds Heavenly Emperor Pill, ito ay isang ordinaryong hilang medicinal pill lamang. Pero ang medicinal pill na ito ay isang Spirit-Linked Divine Pill.
Alam ni Empyrean Pilljade na kalahating hakbang na lang ang layo niya mula sa Heavenly Emperor. Sa ilalim ng catalysis ng mga naipon na daw sa loob ng Spirit-Linked Divine Pill, sa wakas ay nabali niya ang mga tanikala at nakarating sa Heavenly Emperor. Gumalaw ang mga dulo ng daliri ni Mateo, agad na bumuo ng isang Forma Scion, pinuprotektahan si Griffin at ang iba pa sa loob ng Array Formation. Maghintay kayo sa loob ng Grand Array. Huwag kayong pumunta kahit saan. Malamig na sinabi ni Mateo ang ilang salitang ito habang lumilingon ang kanyang katawan, at nakaharap niya ang dalawang pangkat na pinamumunuan ni Brent at Ryan. Swoosh! 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 1,000 lumilipad na espada ang biglang lumitaw, patungo sa dalawang pangkat. Ang dalawang pangkat na ito ay mayroong mahigit 20 middle stage Heavenly Emperor powerhouses. Bukod pa rito, hindi sila mga makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan, kundi mga halimaw na may lahing banal at nasa kailaliman. Ang lakas ng pakikipaglaban na ito ay mas malakas kaysa sa 20 laban sa Fourth Firmament Heavenly Emperors. Gayunpaman, pagkatapos makalusot ni Mateo sa World Realm, gaano pa kalakas ang kapangyarihan ng kanyang sword formation. Minamaniobra niya ang Forma Scion ng espada at kayang tiisin ang mga atake ng dalawang pangkat. Nakakalungkot lang na ang mahigit 20 kataong ito ay talagang napakalakas. Sa ilalim ng kanilang pagsasama-sama, ang Forma Scion ng espada ay nasa panganib. Nang makita ang eksenang ito, ang mga makapangyarihang tao ay natulala sa pagkamangha. Sa totoo lang, hinarang ni Mateo ang napakaraming miyembro ng lahing banal at mga halimaw sa abis ng mag-isa. Tao pa rin ba ang lalaking ito? Dati, minamaliit nilang lahat ang banal na lahi at pakiramdam nila ay pangit at mababa ang mga halimaw sa abis. Ngunit pagkatapos magpalitan ng suntok ngayon, lubos nilang nalalaman ang kapangyarihan ng dalawang makapangyarihang lahing ito. Isa lamang itong labis na pag-asa. Pero lumipat si Mateo ng ibang realm at hinarangan ang napakaraming powerhouse. Nakakagulat ito. Habang sa oras na ito, lubos din nilang napagtanto kung bakit mataas ang tingin ng Origin Guard kay Mateo. Ang lalaking ito ay mas halimaw pa kaysa sa lahing pinili ng langit, ang lahing banal. Napakaliit ng tauhan. Pero hinayaan pa rin kami ng Progenitor Origin Guard na bumuo ng dalawang pangkat para patayin siya. Dati ko pa rin itong hinahamak. Ngayon, talagang pinalawak ng Mateo na ito ang aking pananaw. Gulat na sabi ni Brent. Napakalakas talaga. Kaya pala pagkatapos bumalik ng Divine Son, pumasok siya sa Megadeth Cave nang walang imak. Mukhang na-trigger talaga siya. Sabi ni Ryan. Manatili ka munang matatag. Huwag kang magmadaling patayin siya. Kapag nabigyan na ng pagkakataon ng Panginoon, hindi na mahuhuli ang pagpatay sa kanya, sabi ni Brent. Tumanggaw si Ryan, malalim din ang nararamdaman niya. Nagulat ang lahat sa ginawang hakbang ni Mateo. Tumingin ang Origin Guard sa direksyon ni Mateo at napanganga habang pinupuri ito, napakalakas talaga ng batang ito. Hindi ko alam kung paano siya nag-cultivate hanggang ngayon. Isang ordinaryong tao lang ang nakapag-cultivate sa ganitong realm. Nakakamangha talaga ito. Kung bibigyan pa siya ng 5,000 taon, natatakot ako na ang aking banal na lahi ay kailangang magtago sa loob ng Abyss World magpakailanman. Ang kapangyarihang lumaban ni Mateo ay nakapagpabuntong hininga sa mga tao sa paghanga. Kung hindi dahil sa pagkatalo ni Nine Origin hanggang sa ganoong estado, hindi sana maniniwala si Origin Guard na ang sangkatauhan ay talagang nakalikha ng isang napakalaking kakatwang nilalang. Ang lahing pinili ng langit ay natalo pala ng isang tao. Nang makita ni Medicine Ancestor ang lakas sa pakikipaglaban ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpakita rin ng pagkamangha. Banal na lahi yan, di ba? Nakakagulat talaga ang lahing yan. Gustong makita ng ninunong ito kung gaano kalaki ang kakayahan mo. Nagdilim ang tingin ng Medicine Ancestor, isang nakakapangilabot na aura ang sumikat sa kalangitan. Bahagyang ngumiti ang Origin Guard at sinabing, hindi sapat ang mag-isa. Kayong dalawa ay sabay na aatake. Ang Medicine Ancestor at ang Sacred Ancestor High Priest ang dalawang pinakamalakas na tao sa mga taong naruroon. Parehong Deva Fourth Blight Supreme Powerhouses. Nagpalitan ng tingin sina Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest, at nakarating sa isang pambihirang nagkakaisang conclusion. Dam Ugong.
Itinulak ni Medicine Ancestor ang isang palad, agad na nag-iba ang kulay ng langit at lupa. Ang napakalakas na pinagmumulan ng kapangyarihan ay bumulwak mula sa kanyang palad. Agad na naging abo ang bundok Cloudheart sa sandaling ito. Ang mga espiritual na ugat ay naputol, ang mga bundok at ilog ay nabasag. Ang tila binaliwala na palad ay may kapangyarihang sirain ang langit at lipulin ang lupa. Ito ang kapangyarihan ng isang Deva Fourth Blight Supreme Powerhouse. Kasabay nito, sumuntok din si Wing. Ang kalawakan ay parang salamin, hindi mabilang na mga bitek ang agad na naghiwa-hiwalay. Nagsimulang manginig ang buong Cloudheart Realm. Nakakakilabot na mga alon ng enerhiya ang nagkalat sa lahat ng dako, anumang bagay na madikit dito ng bahagya ay agad na nagiging abo. Simple lang ang dakilang daw. Ang dalawang pinakamakapangyarihang nilalang na ito ay walang anumang magarbong martial technique, ngunit sa sandaling kumilos sila, winasak nito ang langit at ang lupa. Ang Cloudheart Realm ay itinatag ng mag-isa ng Medicine Ancestor, ang realm na ito ay napakatibay. Ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ng mga naturang powerhouse, hindi nito kayang tiisin ang kahit isang suntok. Ang Mateo sa gitna ng matinding labanan ay nakaramdam din ng pagkagulat. Hindi nakakapagtaka na maituturing itong Doomsday Battle. Ang laban ng mga ganitong makapangyarihang tao ay sadyang nakakatakot. Kung ang isang grupo ng mga ganitong powerhouse ay lalaban, kahit ang Heavenspan World ay lalabanan din hanggang sa ito ay magkapira-piraso. Sa labas ng Cloudheart Mountain, sunod-sunod na tumatakas ang mga powerhouse. Paano pa nila naiisip na makipaglaban? Sa tapat nila, ngumiti si Origin Guard at sinabing, hindi naman masama, hindi naman masama. Hindi makakarating si Alchemy daw, pero sulit makita si Marshall daw. Nakakalungkot lang na ang kaharap ninyo ay ang ninunong ito. Pagkatapos magsalita, ang mga marka ng daw sa kanyang katawan ay naglabas ng isang nakamamanghang asul na liwanag. Isang aura ng dakilang daw na nakahihigit sa lahat ng buhay ang biglang sumiklab. Ang pagsabog na ito ay talagang pumihil sa parehong magagaling na Deva Fourth Blight powerhouses gamit lamang ang kanyang lakas. Pasabugan. Sumigaw ang Origin Guard, sumabog ang kawalan. Isang napakalaking enerhiya ang sumabog kasama ang 2 taong Medicine Ancestor. Maliban na lang, ang puwersang ito ng pagsabog ay masyadong malakas, at talagang natabunan ang 2 dakilang kapangyarihan ng Deva Fourth Blight. Power! Power! Ang 2 pinakamakapangyarihang nilalang ay nakatikim ng tamis sa kanilang mga lalamunan at talagang bumuga ng sariwang dugo ng walang pakundangan. Talagang tinalo ng ninuno ng banal na lahi ang 2 dakilang Deva Fourth Blights gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Masyadong nakakagulat ang eksenang ito. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang lumaganap sa puso ng lahat ng may kapangyarihang tao. Oo, alam ko, ang sagradong ninuno ay mula sa lahi ng mga demonyo, pero ang nakasulat sa teksto ay tao lang. 2,320. Imposible ito. Paano siya naging ganito kalakas? Ang Deva Fourth Blight ay isang powerhouse na nasa antas ng soberanya. Ang 2 dakilang soberanya na nagtutulungan ay hindi talaga kapantay ng powerhouse ng banal na lahi. Hindi nakakapagtaka na sinabi nila na ang banal na lahi ay dating pinuno ng Heavenspan World. Kung titingnan mo ngayon, hindi ito peke. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang kakilakilabot. Ang mga powerhouse ng Deva Fourth Blight ay maladyos na nilalang sa kanilang mga puso, na nangingibabaw sa buong Heavenspan World. Gayunpaman, ang paglitaw ng ninuno ng banal na lahi ay lubos na bumaligtad sa kanilang pangunawa. Sa loob lamang ng maikling panahong ito, naniwala na sila na ang banal na lahi ay ang lahing pinili ng langit. Dumura si Wing ng dugo at nakangiting sinabi, matandang lalaki, napakalakas talaga ng lalaking ito, huwag na tayong magpigil pa at ilabas natin ang ating tunay na kakayahan. Bahagyang tumango si Medicine Ancestor. Bigla, ang mga buto sa buong katawan niya ay lumikha ng mga tunog ng pagklik. Ang dating payat na parang patpat at maikling Medicine Ancestor ay unti-unting naging isang gwapong binata. Hahaha, ikaw? Itong matandang ito? Nakapag-ipon ng lakas at enerhiya, mukhang hindi ka pa rin kumpiyansa na malampasan si Deva Fifth Blight. Maliwanag na ngumiti si Wing.
Sumulyap sa kanya si Medicine Ancestor at malamig na sinabi, ang Dave Fifth Blight ay isang buhay at kamatayang tribulation. Ilang tao ang may kumpiyansa na malalampasan ito. Sa simula, pagkatapos ng labanang ito, ang ninunong ito ay nagplanong maunawaan ang daw pagkatapos at nagplanong malampasan ang tribulation. Malaki ang naitulong ng labanang ito kay Mateo, ngunit malaki rin ang naitulong nito sa Medicine Ancestor. Dahil sa talento at lakas ng Medicine Ancestor, hindi imposibleng makamit ang kaliwanagan tungkol sa Dao. Matandang aso, ikaw naman. Tumingin si Medicine Ancestor kay Wing at sinabi. Tumawa ng malakas si Wing, biglang lumiit ang buong katawan niya. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng mga tao, ang Sacred Ancestor High Priest ay naging isang malaking itim na aso. Ang malaking itim na aso ay may kintab na balahibo, dalawang malalaking tainga ang nakalaylay pababa. Ngunit ang dalawang mata ay umaapaw sa nagliliyab na lakas, na nagpapakita ng isang nakamamatay na liwanag. Noon lang nalaman ng lahat na ang orihinal na katawan ng Sacred Ancestor High Priest ay isang malaking itim na aso pala. Pero pagkatapos mag-transform, tila mas naging agresibo ang Sacred Ancestor High Priest. Nagbabaga ang tingin ni Origin Guard habang sinasabi niya, lumalabas na inapo ito ng isang dragon dog. Hindi nakakapagtaka na mayroon kang ganoong kalakas. Ang Dragon Dog Clan noon ay isang pag-iral na kapantay ng 8 dakilang sagradong linya ng lahi ng mga demonyo. Maliban na lang, nagrebelde sila laban sa banal na lahi kasama ang lahi ng tao, at sila ay nadoroj. Hindi ko inaasahan na mayroon pa ring mga natitirang spawn na umiiral sa mundong ito. Nanginig ang buong katawan ng malaking itim na asong si Wing, at nagulat at galit niyang sinabi, iniisip ko kung bakit hamina ang Dragon Dog Clan hanggang sa ganito na lang, at ang lahi mong banal pala ang may gawa nito. Tapos ngayon, ayos lang, ako na ang bahala. Pagkatapos niyang magsalita, nakakita ang mga tao ng isang itim na liwanag na lumipad sa kalangitan at sumugod patungo sa Origin Guard. Kasabay nito, gumawa rin ng hakbang ang Medicine Ancestor, nakipaglaban kasama ang Origin Guard. Matapos magbago ang 2 taong ito, ang kanilang lakas ay talagang tumaas ng malaki. Nakakalungkot lang na masyadong malakas ang lakas ni Origin Guard. Wala pa ring magawa ang 2 taong nagsanib puwersa sa kanya. Naglaban ang 3 tao hanggang sa mapunit ang langit at mabitak ang lupa, at mabasag ang kawalan. Sa loob ng ilang ikot, tuluyan ng gumuho ang rehiyong ito ng kalawakan sa bundok Cloudheart. Hindi mabilang na magulong agos ang Damaloy papasok. Ang orihinal na malinis at magandang Cloudheart realm na may mga bundok at ilog ay naging isang larangan ng digmaan ng Ozarea. Hindi mabilang na mga powerhouse ng Cloudheart realm ang namatay, at ang kanilang daw ay naglaho. Ngunit kahit na ganoon, dominante pa rin ang pagpigil ng Origin Guard sa 2 magagaling na makapangyarihang Dave Fourth Blight. Ang lakas niya ay malinaw na mas malakas kaysa sa 2. Sa kabila ng pagbabagong anyo ng 2 tao, kaya pa rin niyang hawakan ang trabaho ng may kasanayan at kadalian. Hindi lamang ang pinakamataas na labanan ng 3 taong ito ang naganap. Marami ring mga makapangyarihang Dave realm sa mga ninunong naruroon. Ang kanilang dakilang labanan sa banal na lahi ay naganap din hanggang sa mahati ang langit at mabitak ang lupa. Ngunit ang banal na lahi ay lubos na naghanda para sa labanang ito. Masasabing marami ang mga eksperto, mas marami pa nga sila kaysa sa mga tao. Ang malaking labanang ito ay halos walang kinikilingan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga makapangyarihang tao. Ang sitwasyon ng labanan ay lubhang kalunos-lunos. Ang panig ni Mateo ay lumaban ng husto. Masasabing nakatutok ng husto ang kanyang panig. Napakarami ng mga ekspertong kumukubkob sa kanya. Anong klaseng konsepto ang nabuo ng 2 squad na ito? Ang isang maliit na pangkat na binubuo ng mahigit 20 katao ay sapat na para patayin ang 50 powerhouse ng tao na nasa parehong realm. Oo, para pumatay, hindi para talunin. Ang pagpatay at pagtalo ay 2 magkaibang konsepto. Pero 2 pangkat lang ang ginamit para harapin si Mateo ng mag-isa. Makikita kung gaano kahalaga sa kanya ang banal na lahi. Ang pormasayo ng espada ni Mateo ay sumayaw ng maayos, ngunit ang depensibong bilog ay lumiliit ng lumiit. Masyadong malakas ang kalaban, at masyadong mababa rin ang kanyang kaharian. Nako, halos hindi na makatiis ang batang ito. Tuwang-tuwa at sabi ni Brent.
Lalong nagwala ang mga halimaw sa abis. Biglang tumaas ang presyon ni Mateo. Hindi pwede. Masyadong malalakas ang grupo ng mga lalaking ito. Kung magpipigil pa ako, natatakot akong mahirap hulaan ang mga kahihinatnan. Bahagyang nanlumo si Mateo, at biglang sumabog ang time freeze. Huwag gumalaw. Kasabay nito, ang limitless God-killing bow ay nasa kamay na niya. Ang kapangyarihan ng isang artifact ng daw ay biglang nagiba ang mga mukha ni Brent at ng iba pa. May arko ang pana, may bingaw ang espada. 20 guhit ng liwanag ng espada ang naglaho sa isang iglap, sumabog sa mga katawan ni na Brent at ng iba pa. Putok, putok, putoka. Agad silang nasugatan ng husto dahil sa malalakas na pagsabog. Gayunpaman, si Brent at ang iba pa ay masyadong malakas. Kahit na malakas ang limitless God-killing bow, hindi ito sapat para patayin sila. Hindi tumigil si Mateo, hinugot ang pana at muling kinalas ang kanyang espada. Muling pinakawalan ang pangalawang atake. Putok, putok, putoka. Hindi nakapag-react sina Brent at ang iba pa kaya tinamaan na naman sila. Sa 2 beses na pagpapaputok, halos naubos ang kanyang divine essence gamit ang limitless God-killing bow. Isang malakas na lakas ang natural na kumonsumo ng marami. Ang kasalukuyang kapal ng divine essence ni Mateo ay maihahambing sa isang second firmament heavenly emperor. Pero kahit na ganoon, halos maubos din siya ng 2 putok na ito. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Ang mga miyembro ng banal na lahi at mga halimaw sa abis ay hindi kayang patayin sa ilang hampas lamang. Paulit-ulit na itinuro ni Mateo ang kawalan at direktang pinino ang isang tableta sa kawalan. Nakahanap siya ng maraming spirit medicines mula sa hidden lineage. Ang paggamit nito para pinuhin ang rank 8 medicinal pills ay mainam na ngayon. Hindi nilinlang ni Mateo si Medicine Ancestor. Talagang nakita niya ang kapangyarihan ng batas sa labanang ito. Ang pagpino ng rank 8 divine pill sa oras na ito ay nagawa ng may mas mataas na kahusayan. Sa pagitan ng mga paghinga, isang gamot na tableta ang nabuo. Sa kritikal na sandaling ito, ayaw talagang bigyan ni Brent ng pagkakataon si Mateo na magpino ng mga tableta. Gayunpaman, direktang isinuko ni Mateo ang kalidad ng mga tabletang panggamot at pinasimple ang maraming pamamaraan sa pagpino. Nabuo ang mga ito sa halos isang kisap mata. Ngunit kahit na ganoon, ang mga tabletang panggamot na nasa ranggong ika-8 ranggo na kanyang pino ay umabot din sa Purple Spirit Divine Grade. Walang pag-aalinlangan, nilunok ni Mateo ang gamot at hinugot ang pana at muling kinalas ang kanyang espada. Muli na namang umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog. Pinuhin niya ulit, binaril muli. Pinuhin muli, binaril muli. Ngunit kahit na ganoon, ang bilis ng kanyang paggaling ay hindi kayang sabayan ang bilis ng pagsipsip ng kanyang lakas gamit ang limitless God-killing bow. Matapos ang mahigit 10 espada, ang buong pagkatao ni Mateo ay naging parang isang vampira, payat na parang patpat. Siyempre, halos tuluyang nalipol ang 2 pangkat ni Brent. Ang mga halimaw sa abis ay tuluyang nalipol. Sina Brent at Ryan ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Ginulat ng eksenang ito ang napakaraming makapangyarihang tao. Pagtutugma ng espada ng pinagmulan sa isang Dao artifact, pagpapakawala ng mahigit 10 sunod-sunod na sword moves, pagtalon sa realms para pumatay ng mahigit 20 abyss monsters, at malubhang nasugatan ang mga miyembro ng divine race. Anong klaseng combat power ito? Agad na pinipino ang rank 8 divine pills. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng realm ang narating niya para maabot ang ganitong level. Napakalakas. Napakalakas. Nakakalungkot lang na masyadong mahina ang lakas ni Second Sage. Kung mayroon lang siyang lakas ng 9th Firmament Heavenly Emperor, baka kaya niya talaga tayong ilabas. Hindi lang mga tao ang nagulat sa lakas ng pakikipaglaban ni Mateo, kundi pati na rin ang mga powerhouse ng divine race. Ang lahing banal na nakikipaglaban sa mga tao, ang labanan ay palaging nilalabanan ng may kakulangan ng kamay. Ngunit mahigit 20 halimaw sa abis lamang ang nalipol ni Mateo at malubhang nasugatan ang mga miyembro ng divine race. Ang lakas ng pakikipaglaban na ito ay masyadong nakakatakot. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.